10 taon ka nang nag-ihersey. Sa mundo, isang araw lang ang lumipas. Sazakian, plaquage à 99999. Miss, nakikita ko sa iyo ang babala ng kapahamakan. Ano sinasabi Emma? Sa madaling salita, may masamang palatandaan ka ngayon. Bastos, at Kilala kung sino ako. naglakas loob pa siyang asarin ako. Sinasabi ko ang mga katotohanan. Hindi ka dapat lumabas ngayon. Kung hindi, magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Calicohan, Umalis ka na rito ngayon din. Sandong ako. At tawag ako ng bodyguard. Batang Panginoong natukoy na ang target. Kimalos ka na, Mamaday SI song, siguradong magiging magulo ang nakuha. Hayaan mo na, arang isang magandang gawain sa araw-araw. Wu, nanlalabo ang mata. Hello, asawa. Pa akong nakakita ng Diyosa. Miss, tingin ko may masamang palatandaan ka. Sabi ko na nga, ayos ka lang ba? Please, magingat ka sa may pamilya na ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw ang utang na loob ng buhay ko. Kung kailangan mo ng tulong ng isang kaibigan, sabihin mo lang. Kakapas lang sa kanyang tagapagligtas ng isang sampal. Pumana. Wala kang galita sa iyo, Miss Song. Suzaku Cardenje Wu Group. Maaari nitong igalaw ang bilyong pondo at tauhan ng Wuhu Group. Maliit na alay ito, pakiusap, anggapin. Hindi pwede, sobrang mahalaga ito. Sa paningin ba ng tagapagligtas? Mas mahalaga ba ang Suzaku card kaysa sa buhay ng isang kaibigan? Saish, at tanggapin ko na. Hintayin apusin ang mga abala at bumalik sa bundok. Wala nang silbi itong card. Si President Song ng Wuhu Group ay magalang at maganda, hindi ba? Ruju. Ruju. Galing Mo, Yifan. Buong araw kang hindi umuwi. Akala ko may nangyari na sa'yo. Nandito ka pala nag-isip na magagandang babae. Bakit ako tinitignan na ganyan? Wala naman. Sige, umiwi na tayo. Nanay. Ikaw na walang hiya, lakas loob mo pang bumalik. Nanay, medyo gabi na. Wag magalit. Hayaan si Yifan magsabi na sor. Yung nangyari, kalimutan natin. Una, Yifan, humingi ka ng tawad sa nanay mo. Ayoko ng tawad niya. Gusto ko siya umalis na agad. Ma, gusto kong makipaghiwalay kay Rochi. Anong sinabi mo? Gusto mo makipaghiwalay sa akin? Sa totoo lang nagbakasal ako sa pamilya ng Tang para sa swerte niyo. Wala nang silbi ang swerte ko. Kung manatili ako, sa gabalang AKOSA inyo. Sige, kung gusto mo ng diborsyo, pwede naman. Pero, kinain at ginamit ang sa pamilya Tang. Gusto mong magdiborsyo. Bayar na mo muna ang utang na yan. Ano yan babaya? May utang pangkalakal ng sihay sa klinik ko ng 200,000. Naglalakas loob kang magdiborsyo. Pumunta ka bukas at kunin mo ang perang yan para sa akin. Makukuha mo ang pera, papayag akong makipagdiborsyo si Ruotsu sa iyo. Kunin na mo yan. Kahit magbenta ka ng dugo o katawan, dapat mo pa ring bayaran ito. Dapat mo pa ring bayaran ito. Nanay, tumahimik ka. May problema ba? Sige. Saan ka papunta, Yifan? Sa 4C's business. Huwag pakinggan sinasabi nila, hindi maganda ang 4C's Business Council. May suporta underground na puwersa. Pupunta kang gayon ay parang pagtira ng itlog sa bato. Hindi mo kailangang hikayatin ako. Ang utang ay dapat bayaran. Makikita ko ito. Bakit 4C's Chamber of Commerce may exemption? Hindi pwede, Yifan. Sumakay sa kotse, uwi na. Magtrabaho ka na. Malapit ka na malate, hindi pareho ng daan. Bahala ka kung hindi ka pupunta. Ayo na. Para sadyo. Ruwashiwa. Nabalik kayo, bawat isa tayo, ingat. Kalimutin na lang natin ang lahat. Pagkatapos ng diborsyo, may magdadala pa kaya ng almusal sa akin. Ano ang ginagawa mo, bata? Galing AKOSI fan. Nandito para ayisin bayad kay Miss Bai. Yifan. Broder-in-law, NG Pamilya Tong, CY Fan. Ako ay Ipsilon. Magaling, ikaw ang unang pumunta sa 4C's Commerce para magsingil ng utang. Anong ibig mong sabihin? Bata, malas ka ng gayon.
Bata, pumunta ka dito ngayon para magsingil ng utang. Kung walang mangyari sa'yo, gayahin ka ng iba at puntahan ako magsingil. Paano pa ako makikisalamuha sa daanan? Ako si Bayruch ngayon. Kaya hindi ka makakaalis na nakatayo ngayon dito. Haha, pero ako ay patas na tao. Kung hindi ka lalaban, 2 binti mo lang ang kukunin ko. Paglabong. Hindi sumisobra na SI Miss Bai? Ha? Sa mundong ito, ang malakas ay nananakit sa mahihina. Kung mahina ka, karapat dapat apihin. SA itas ay. Ikaw. Pinuno ng Sihai Chamber of Commerce ako. Paano mo nagawang saktan? Hindi ka pababayaan ng mga kapatid mula sa buong mundo. Hindi ko na pahahabain pa ang usapan. Tawagan nyo ang pinakamagaling ng 4Cs Association. Apuntahin nyo rito. Gusto kong makita ang 4Cs Association. Hindi ako papalagpasin. Ate Yamu, bata. Hindi pinapayagan ng guro na makipaglaban sa mga Ngayong bumaba na ako. Kailangan kong makipaglaban ng todo. Plaka A6666. Patayin niyo. Pabagsakin nyo ang batang ito. Paano ito nangyari? Tuloy lang. Bunggin nyo siya hanggang mamatay. Teo pabeto. Huwag magdaldalan. Tuloy lang. Wala ng tao. Totoo bang wala na? Umabo na NG sang sense. Laking Sihai Chamber of Commerce. Pero 500 warriors lang? Napakahina. Sobrang nakakadismaya. Kuya, nagkamali ako. Hindi ko nasasabihin na labagin kita. Pakiusap, patawarin mo ako. 2 milyon. Bibigyan kita ng 10 milyon. Buong puso ko itong ibinibigay sa'yo. Ginoong Yi, seking nagkakahalaga ng 10 milyon at kontrata sa pakikipagtulungan namin sa Sihai Chamber of Commerce at Chonfeng Clinic sa susunod na 3 taon. Pakisuyo, anggapin mo ito. Sige. Nasabi mo na iyan dito. Tatanggapin ko yan. Hindi kita sasamantalahin. Nakakatakot na bagay ang espada mong buwan. Mas mabuting itapon na lang. Maraming salamat, Ginoong Yi, sa pagpapaalala sa akin. Itatapon ko na lang sa ibang araw. Kinanin mo ito. Maari nitong iligtas ang iyong buhay. Ang galing naman ng lalaking ito sa kung fu, pero may pamahiin pa rin siya tungkol sa mga ganitong bagay. Magayo ka. Pupunta ako sa ospital. Oo. 8Y. Naku 8Y. Naku. Ayos ka lang ba? Imposible yan. Tara. Naku. Pupunta pa ba tayo sa ospital? Talaga bang nakakakilabot ito? Papel ng amulet. Papel ng amuleto. Nabawi ko na ang utang. Giyong. Pwede na ba akong makipag-divorce kay Tang Ruochi? Naku. Sinuri ko na, totonga. Ruotsui, dalhin mo ang rehistro bukas at makipag-divorce na sa taong ito. Bakit maghihiwalay? Hindi pumayag sa hiwalayan. Pumayag na si Mama, pero hindi pa ako pumapayag. Ano ang gusto mo? Zhonghai First Association, Yanning Club. Pagkalipas ng 3 taon, Inanunsyo na sa buwan mula ngayon. Idareos on Yending Tiangong Banquet. At SA Tiangong Bank. Pipiliin ang ika-6 na miyembro ng Yunding Club. di ba gusto mo mag-divorce? Siege. Gawing kasapi ng tang ang miyembro ng Yunding Hui. Papayag ako sa'yo. Yanning Hui? Ano yan? Ang Yunding Hui ang pinakamahalagang grupo sa Zhonghai. May 6 na miyembro lang. Itong 6 na tao, lahat sila ay mga taong nasa rurok ng Zhonghai. Sila ay 1 gate, 2 tigers, at 3 gods of wealth. Kung gusto mong pumasok sa Yunding Club, kailangan mo ng pagpayag ng 6 sa kanila. Isang pamilya, 2 tigre, 3 Diyos ng kayamanan. Isang pamilya, ibig sabihin ay pamilya Yang. Isang pamilya, 9 na matatalinong lalaki, ama-anak, pundasyon ng pamilya Yang.
Walon Duda, Anjuna sa Zongai. Dalawang tigre, ang isa ay si Huang Fihu. Pengilo Ingzhong, High Martial Alliance, puno ng 8,000 bantay. Ang isa pa ay presidente ng 4 na dagat na asosasyon. Amanay Fairuga, tagapangulo ng Sihai Group. Emperador sa ilalim ng lupa na namamahala sa madilim na kaayusan, Bai Tianhu. Magheng siya na. Ano naman ang tatlong Diyos na kay... Ang tatlong Diyos ng kayamanan ay Antikong magnet na si Han Nanhua. pangunahing tao sa pananalapi na si Wang Qiaoke. Meizapia. Palaging nasa isip mo si Song Zong. Tatlong may yaman na higit sa 1 trilyon. Kaya tinatawag silang tatlong Diyos na yaman. 6 na sila ngayon. 3 Diyos ng yaman, Wang Qiaoqiu at pamilya Wang. Dahil sa ilang espesyal na dahilan, sila'y pinagtulungan ng 5 iba pa at pinaalis sa Zhonghai. Kaya naman ang Yunding Club ay tumatanggap ng mga bagong miyembro. Kung gaano ka kagaling, kapasukin mo ang pamilya Tang para makasali sa Yunding Club bilang isang miyembro. Kung magtagumpay, kapayag na akong makipaghiwalay sa iyo. Kung hindi, Ako na lang ang mag-iwan sa iyo. Ako na lang ang mag-iwan sa iyo. Naiintindihan kayo. Gagawin ko ang lahat para ang pamilya ta. Maging miyembro ng Yunding Club. Talagang nagmamatigas ka. Ma, alis na ako. Sige. Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo? Ruoshue. Juan, Cheng Xiao. Magkita tayo mamaya sa Suni Club. Sobrang pagod na ako kamakailan. Hanapan mo ako ng ilang gwapong lalaki. Ngayong gabi mag-relats tayo. Hindi maganda yung lugar na yun. Ruoshue. Divorce tayo, mo. Sasama, AKOSEO. Humph. Ruoksu, nandito ka na. Bakit dinala pa tong malas na bagay? Oo nga. Isa siyang panakot sa swerte. Gamitin tapos alis agad. Sige, tama na, Tamuna. Nazen Zhang Xiaojeng. Zhang Xiao? Kailan Darding? Ruotsue, huwag kang mag-alala. Alam ko may problema sa cash flow ang pamilya nyo. Tutulong kami. Pumayag na si Zhang Xiao na ipahiram ang pera. Ngayon, magkita na tayo at magsaya. Oo, magsaya. Ruochi, kailangan mo ng pera. Hindi ko sinasabi sa iyo. Kahit sabihin ko ang tungkol sa 5,000 milyon, wala kang may tutulong. Tatawag ako para hanap ng pera para sa iyo, Ruochi. Huwag humiram ng pera, Zhang Xiao. Narinig ko may tao na may utang na 20,000 sa hiningi 800,000. Sinakta ng tao, napasama sa balita. Huwag kang mag-alala. Nakipag-usap na kami ni Juan kay Zhang ng pera. Malapit na kaibigan namin si Ruotsu. Hindi namin siya bibigyan ng problema. Una, Maniwala ka sa akin minsan. Pagkatapos tawagan, agusap dahil. Tignan mo ang taong ito. Narinig na may utang si Ruotsu. natakot at tumakas. Isang lalaki. Paano siya naging ganito kaduwag? Hindi rin siya masisisi. Nag-alala din siya sa akin. Ruoksue. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga lalaking walang kwenta. Sino ba naman ang hindi kayang maging sweets? Sa mundong ito, kailangan ng tunay na talento, mas mababa at mas magaling pang umarte kesa sa aso. Zhang She. HMMP. Ikaw ba yung maganda na umutang sa akin? Maganda kanga, hahaha. Zhang Xiao, inuman para sa inyo. Kita mo itong 50 milyon, ay. Dito, simple lang ang patakaran ko. Pura. Pwede kong ipahiram pero sa loob ng 3 buwan. Kailangan mo maging personal kong katulong. Sa kama, sa labas. Kailangan laki kang nandiyan. Laging available. Pasensya na, hindi na ako manghihiram ng pera. Hindi hihiram. Nakakatawa. Sa mundong ito, walang hindi ko kayang ipahiram na pera at walang babaeng hindi ko makuha. Keo. Pasensya na. May gagawin ako, alis na ako. Tumigil, tinutukso mo ang aking adiksyon. Sinasayang mo ang oras ko. Sabi mong hindi mo ipapahiram, hindi na nagpapanggap kang inosente sa akin. Zhang She, ayos ka lang ba? Tang Ruoksu, ano nangyayari sa'yo? Bilisan at humingi ng tawad kay Zhang. Mag, sorry ka. Hindi ba dapat bubugin ang tipo na tao na ito? Meron pa ba kayong batas sa mata nyo? Hahaha narinig Montak yun? Ang tanga ng babaeng to, nag-usap tungkol sa batas. Ang batas ay nasa akin kapag sinunod mo ako mabuti, pero kapag hindi, kawawa ka. Ang batasaye. Kahit gazan kitan gayon. Walang maglalakas ng loob na tumulong sa'yo. Huwag mong galawin siya. Kung hindi, Pagsisisyon mo, yan ano ka ba? Sadyang gusto kong subukan. sinabi ko sa'yo, huwag kang gagalaw. Bakit ka ba hindi nakikinig? Sinabi ko sa'yo, huwag kang gagalaw. Bakit ka ba hindi nakikinig? Mag-sorry ka na maayos. Kung hindi, hindi mo mailigtas ang paa mo.
Baki ako magsusuri? Sige, hulihin mo ako, kakarma ang pamilya mo. Medyo matigas ang ulo mo. Bitawan Montag. Sino ang maglalakas loob na gumalaw? Pinilay ko ang binti, bata. Napaka-arrogant mo. Hindi ka natatakot na hindi ka makakaalis? Teritoryo ng Sunshine Club at Four Seas Chamber of Commerce. Hindi ka hahayaang makalusot ni Sister. Kamara ng komersyo ang sihe. Bakit hindi mo siya tawagan? Maghintay kayo hanggang sa may mangyari sa akin. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Yifan Bitawan Ziyong Master Zhang. Gusto mo ba kaming ibagsak kasap? Gusto mong mamatay pero ayoko. Kung may mangyari kay Zhang Xiao, paano si Ruotsu? May mukha ka pang binanggit si Ruochi. Kung wala ako dito ngayon, ano ang mangyayari kay Ru? Kaya nanoyo ba alam? Vala Kang Kwenta. Yifan, maxari ka kay Zhongsha. Kung hindi, ikaw ang bahala ngayong gabi. Kapag AKO SI fan, kailan ako utusan? Rina, pakiusapan mo siya. Siguraduhin mo na hindi ka madadamay. Yifan. Walang mangyayari kay Rina. Wala rin mangyayari sa pamilya ta. Kung hindi ka mag-sorry, ikaw ang magkakaproblema. Gusto kong makita kung sino ang naghimagsik. Nag-eskandalo sa lugar ko. Eterong, iligtas mo ako. Gusto kong makita kung sino ang naghimagsik. Lakas mag-eskandalo sa lugar ko. Eterong, iligtas mo ako. Eterong, itong bata na ito. Masama ang loob. Hinahamon ang autoridad mo at ng samahan ng sihay. Patayin. Ikaw tao ng samahan ng sihay. Ako ang namumuno dito. Binata. Bawal ang gulo dito. Kaya malaking gulo ang ginawa mo. DMO man lang alam. Sino ang tama? Sino? Siyempre ikaw ang mali. Di man nag-imbestiga. Tapos, sabi, mo agad kasalanan kayo. Yimbi, Dito sinasabi kong mali ka, kaya mali ka talaga. narinig ko yung sinabi mo, ang ganda. Naalala ko, ikaw na namumuno dito. Hindi ka nabagay sa posisyon mo. Balif ka? Paano mo nagawang kausapin si Ate Rong ng ganyan? Kung kaya mong kumilos, palisin mo ako. Mayroon kang 1 minuto para alamin ang tunay na sitwasyon. Pag-isipan mo mabuti ang Hahaha, Makpanggap KPA. Nakakatuwa ba? Magluhod ka na at humingi ng tawad. 5 segundo. Pair, sobra naman yata ang pagard mo. Mas mabuti magluhod ka na para matangga ang kaparusa. 4 na pang segundo. Cumusta, à Caussiberuge. Cumusta, à Caussiberuge. Baki, Nakakonect na BA? Kuya, hindi ko nakita ang halaga mo. Patawaran MOAKO, please. Indi, Aterong. Baki Kalumuod. Isa lang siyang manugang ng pamilyang Tang. Tumayo ka at tapusin mo siya. Jinung YE. Jinung YE. Sa wakas nahanap kita. Hindi alam kung gaano ako nahirapan sa daan. Halika, maghanap tayo ng pribadong silid at tingnan ako. Hindi makakaalis. Hindi makakaalis? Sino ang maglalakas loob humaang sa'yo? Zia. Yung tinatawag na Zhang Xiaoga. Sinantok mo. Inapi ang asawa ko. Sinasabi na 4 Seas Chamber bako at maghahanap ka ng tao laban sa akin. Sa tingin mo makakaalis ako. Sinasabi mo na ang 4 Seas Chamber ay ang bakop mo. President Be, ako si Zhang Xiaogang, tatikao. Aba. Si MRE ay isang mahalagang bisita ko. Ang tapang mo pa gamitin ang pangalan ng chamber para pahirapan siya. Pagkakamali. Pagkakamali. Ginulo mo ang asawa ni Ginoong Ye, ang daming mata ang nakakita. Sasabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Kaya papaniwalain ko ang pamilya Zhang. Na hindi rin ito totoo. Lahat ng kasali sa nangyari ngayon. Ang inyong kanang kamay. Iwon Yoyan Saming CI Chamber of Commerce. Iwon Yoyan Saming CI Chamber of Commerce. Sherman Be, ange tatikao si Zhang Dakiang. Pwede mo bang pagbigyan ako alang-alang sa kanya? Ange Tatemo. Ngayon banggitin mo siya. Gusto mo ba siyang isama sa kamatayan mo? Hindi. Maaari ko ring bigyan ng dangal ang ama mo. Pero nangangahas ba siyang hilingin ito? Maari kong bigyan kayo ng dangal na ito. Mangahas ba kayong hilingin ito? Hindi. Ginoong Ye ay mabuti at hindi mahilig sa karahasan. Ngunit ako, by Rouge, ay babaeng nagbabayad ng lahat ng utang. Kung hindi, nasaan ang dangal ng aming samahan? Nangangahas ka pa ring magbulag-bulagan? Hindi na kailangan putulin ang kamay. Diretso na sa ulo. Hintayin kita sa labas. Ruotsue, maawa ka, tulungan mo kami.
Yi Fan. Kung hindi mo bibigyan ng leksyon ngayon, atuloy ka nilang sasaktan. Yi Fan ano ba talaga? Gino ang yi. Miss Tang, mais pas gus à pomper à Camille ni Monsieur YE. Hiramin asawa mo. Sige lang. Yi Fan. Umiwi ka agad. President Bai, ano nangyari? Monsieur YE, tu lingan mo ako. Lumaganap ang malas. Hindi sinunod ang sinabi ko. Sinunod ko naman, binasag ko ang malaking espada, ginamit ko pa nga. Ginamit ko na ang anting-anting mo, pero patuloy pa rin ang kamat. Nasira ang anting-anting na dumiha, kaya bumaba ang bisa. Anong gagawin ko ngayon? May pulang linya sa katawan mo. Pulang linya? Wala naman. Hindi mo ito nakikita. Naging korte ito ng malas. Ang huling oras ay lumapit. Kapag umabot ang pulang linya sa dansyan, bubuksan ang kalisang tiyan mo at ikaw ay mamamatay. Pakiusa, iligtas mo ako. Handa kong ibigay ang sarili ko bilang gantimpala. Iligtas mo ako. Handa kong ibigay sarili ko bilang gantimpala. Ngayong nandito na ako, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Humiga ka. Sige. Maaring uminit ito, tiisin mo. Ang mga mandirigma ay narito. Saran, Ang init, sobrang init. kamusta naman ang pakiramdam? Pakiramdam ko'y napupuno na ako. Punong-puno. Pigilan emole. Huwag kang kabahan. Huwag mong pigilin ang kung hindi, bababa ang epekto. Ginoong Yi, tulungan niyo po ako. Tulanginayo, hey kayo. Nawala na ang malas. Huwag ka na mag-imbita ng mga ganyang bagay. Sir Yi, napakahusay niyo talaga. Kang vala na, alis na muna ako. Sir Yi, gabi na. Mas mabuti pang magpahinga kayo sa hotel. Magpahinga na lang muna kayo dito sa hotel. Pasensya na pa, Ms. Bai. May asawa na ako. Nga, ang ganda ng asawa ni MRY, syempre hindi niya ako papansinin. Kung ganoon, narito ang sek ng 1 milyong piso, pakitanggap. Simula ngayon, si MRY ay isa sa pinakarespetadong bisita ng aming Sihai Chamber of Commerce. Yi Fan. Alam mo pa palang bumalik. Oh, may ibang ginawa. Si High Business Association? Tan Nanjin Kira. Bakit makikipagtalo si Presidente Bay para sa atin? Bakit sobrang galang siya sa'yo? May kinalaman ba asay Song Hongyan dito? Wala siyang kinalaman. Buhay niya ay nasa akin, kaya narespeto ako. Hindi ba kang sino asay by Rouge? Kaya siyang kontrolin sa buhay at kamatayan. Hindi na kami magiging mahina sa pamilya Tang. Tungkol naman sa utang kahapon. Kinalaman ba asay Song Hongyan? Hindi, ako mismo ang kumuha noon. Pwede ba mag-usap na maayos? Huwag isipin na pwede abusuin ang favor ng mga tao mataas. At huwag mag-isip na iba. Alam mo ba, magiging malungkot ang resulta niyan? Medyo over ba ang pang-aalaga mo? Wala nang daldal. Asawa mo pa ba kayo? Makikinig ka ba sa akin? Si, nakikinig ako. Huwag ka nang gumalagala sa labas. Hanap na maayos na trabaho para di ka mababa ng pamilya. Di kita kailangan. Yefan, parang awa mo na, maging masigasi ka naman. Sige. Bukas tutulong ako sa tindahan ng saan ni Mama. Ma. Bakit kayo niyan? Ma, hindi mo kailangang magpagod. Ako na ang bahala sa pera. Ma, tama SIU fan. Bahala magbenta ng malamig na tsa. Ma, mabo ka. Dumating na si Black Dog. Dumating na si Black Dog. Ikaw, matanda kang walang pakiala. Maganda ang kita ng malamig na tsa ngayon. Bayad sa pamamahala. Bilisan mo at ilabas na ang 1,000 piso. Huwag kang umangal. Kung ayaw mo, gigibain ko ang tindahan mo. Ano ba yan? Oy, hindi ba ikaw Irwin? Ikaw rin ba ang naglalako dito? Bilisan mong ibigay ang pera kay Kuya Dog. Siya ang pinuno ng Sihai Business Group. Hindi mo siya kayang kalabanin. Si YAO, Sobra na siya. UY, Pinsan, Bumalik Kapala. Maami bang pera binigay sa'yo ng pamilya Tang? Tayong mga kamag-anak naman. Pumapabor ako kay Doggi. Para sa YO. Para kay Dogji. Bilang respeto sa pangalawang tiyahin ko.
kukunin namin ito bilang. Ah. Ayo, YAO, Ange Bemo, A. 5,000 lang. Ngayong ibibigay ko na ang pera. NAQ, Itong 5,000. Ako na ang bahala. UY. Hanap, may check pa. Mayaman ka pala. Ihaw, mukhang maganda ang takbo ng buhay mo. Haha, haha, haha. Bro Doggy, anong nangyayari? Patinjan din, bro doggy. Bro doggy tama? 5,000 protection fee. Masyadong konti para sa 10 million para sa iyo. Pasasalamat namin iyan para sa'yo. Ang saya maging asawang pumasok sa pamilya. Kailan ko kaya mapeperahan si ate ng ganda na to? Kung mangyayari yun, perfect na buhay ko. Pare, kunin mo na ang pera. Sinoka, Siya SI Yifan. Amponier, ils en live in son in low. Yifan. Bro. Ay hindi, fan kuya namin nagkamali kami. Pakiulit ang chance. Bakit ganyan SI pair? Bangon at mangolektan. Hindi ko tatanggapin. Tanggapin imo. Hindi tatanggapin, Fan J, talagang hindi pwede. Talagang nagkamali kami, Fan J, patawarin mo kami, di ko nakilala ang tao sa harapan ko. Patawarin ako, di ko nakilala ang tao sa harapan. Doc GE, Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? tu m'as imika. Ano ba yan? Sa ganoong paraan mo kakausapin si Fan J? Lumuotka, Dog J, hamak na manugang ng pamilya tang dahil sa swerte. Siya lang ang amponier, nagkamali ka, nandito siya sa pamilya Ye ng higit sa 10 taon. Mas alam ko kaysa kaninuman kung bakla siya o hindi. Sus Mario Z, Y fan, Sabien que Doc Broder Guillondine. Kasuklam-suklam na babae, pa sa kasal sa pamilya Tang, hindi si brother Fan. Pactapona, Cayonier. Magpatotoo ka pa sa akin. Hindi ka naman siguro basta-basta mayabang, kabilisan mo at sabihin mo sa akin. Gusto mo akong patayin. Dog bro, alam kon mali ako. Wala na akong sasabihin pa. Lumuhod ang lahat. Kuya Fan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na ulitin. Bibigyan kita ng pagkakataon. Binigyan ba sila ng pagkakataon? Lahat gumagawa ng maliit na negosyo para makaraos. Ikaw naman sinisip-sip mo ang kanilang dugo. Binigyan mo ba sila ng buhay? Nagkamali ako. Hindi ko nasisingilin ng protection fee. Ibabalik ko ang pera sa kanila. Magbabayad ako ng danyos. Ikaw na ang bahala sa seguridad dito sa hinaharap. Sama-sama umalis. Alina Ko. Si. Si Yefan ang dakilang tagapagligtas. Bakit mo ako tinitingnan? May langaw ba sa mukha ko? Yefan, akiramdam ko nagbago ka. Nagiba na tayong lahat. Mama, oras na para kumain. Magsabay tayo sa pagkain. Hindi na, matandang babae ako sa probinsya. Ayokong manggulo. Sige mama, sa susunod na lang namin kayo bibisitahin. Lolo. Nahimatay Lolo KOSA West City Monsyang Avenue, Bilisan Piemonte. Doktor na makakatulong sa lolo ko. Bibigyan ko ng 100. Ang matanda nagdudura ng dugo, wala ng pag-asa. Sino ang mangangahas na magligtas dyan? Kung may mangyari, mamaya magpagawa ang pamilya sa iba. Yifan, anong gagawin mo? Di ka nag-isip na kunin ang 100 milyon, di ba? Anong gagawin mo? Kukunin mo ba ang 100 milyon? Hindi, pupunta ako magligas ng tao. Marunong ka sa medisina? Huwag ka sanang makagulo. Wala ng oras para hindi maganda ang kalagayan. Ay, Tiding na yan, KO. Dr. Kabiye, tingnan mo ang lolo ko. Pagalingin mo siya. Bibigyan kita ng 1 milyon. Kumakalat ang lason. Hina na ng mga laman loob. Hindi ba siya ang manugang ng pamilya Tang? Nga, totoo nga. Hindi ba siya ang sikat na walang kwenta dito sa Zhonghai? Hindi Kabiye, doctor. Kung marunong sa medisina, bakit nasa pamilya Tang? Isang pangalawa, ni wala pang lisensya na mag-practice. Talaga umaasa kang ililigtas niya Ano, hindi Kabiye, doctor. Kung hindi, bakit mong ginalaw ang lolo ko? Tingnan mo, halos gulo na niya ang lolo mo. Isa na lang ituturo ko pa. Gagaling na siya. Lumayas ka. Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari kay lolo, hindi kita tatantanan. Sinasabi, kapag may nangyari kay lolo, hindi tatantanan. Yifan, huwag kang manggulo. Ikaw na babae ka. Wala ka ng utang na loob. Ang sama pa ng ugali mo. Sigish na Yifan, umuwi na tayo at huwag nang manggulo.
Salamat, buti na lang nandito kayo. Nalason ang lolo mo. Kailangan niya ng iniksyon para maalis ang lason. Kung hindi, Pagkalason. Anong pagkalason? Kumain ako kasama ang lolo ko, hindi ako nalason. Anong klaseng pagkalason ang natamo ng lolo ko? Sinungaling ka, bubugbugin kita. Ang babaeng ito. Sinusubukan lang tumulong ni Ifan at sa halip na magpasalamat, sinuntok mo pa siya. Paano kung may mangyari sa lolo mo? Kaya mo. Ayos ka lang. At sino ka? Paano nagawang saktan ang asawa ko? Kaya ko siyang tingnan ng mababa. Hindi ko makat... Ikaw ay isang tagalabas. Pwede mo rin siya malitin. Kung may sakit talaga ang lolo mo, ang pamilya tang ang bahala. Kung kailangan, 2 buhay kapalit ng 1 buhay. Rochelle, Sinawag makono ang lolo kayo. Kung hindi, kayo ang magdusa. Yefan, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag makialam? Umiwi ka kasama kayo. Huwag manggamot kung kani-kanino. siguradong magkakaproblema ang matandang iyon. Rochelle, Ian, Siya. Rakshu. Bakit hindi mo hinihiwalayan ang taksil na yan? Bakit pinapayagan mo siyang matulog sa kwarto mo? Huwag sabihin ito kay kuya. Magagalit siya. Wala akong relasyon kay Zhao Dongyang. Ano naman kung magalit siya? Hindi pwede. Maliban cake. Wala sinuman ang karapat-dapat sa iyo. Kung hindi lang isa, Kailangan pumunta kuya ko ibang bansa ay naging ed ka na. Hindi pwedeng hayaan ang mga walang hiya. Kaya, babalik ang kuya ko 2. hahanap-hanapin ka niya. Ay naku tama na yan. May meeting pa ako bukas kaya matutulog na ako. Sige lang. Pero aingat ka. Wag palyasud na sa Yifan. Pagsusuriin ka ni kuya sa gabing kasal nyo. Yifan, kailangan gumawa ng 3 kasunduan. Ziga, sabihin montak. Una, simulang gayon, kailangan mong magsikap. Hindi pwedeng laging sinasabihan na walang kwenta. Pangalawa, bawal pag-asal na di ka nice-nice. Pangatlo, nice kung makahanap ka ng trabaho. Di na importante ang sweldo, gusto ko lang na may matinong ginagawa ka. Sige, pumapayag ako sa mga iyan. Ero, ano bang makukuha ko na pabuya? Anong pabuya ang gusto mo? Gusto kayo. Matchalog ka. Hayop ka talaga. Gusto kong mag-persich ka. Inisip mong matulog sa akin. Talagang walang hiya. Lolo Eos ka. Kung hindi, hindi ko palalampasin man lolo kong iyon. Yueer, mabuti ang intensyon ni si Lolo naman. Ayos lang siya. Lolo, dinala ko ang pinakadakilang manggagamot sa mundo, si Master Hanson, para suriin kang mabuti. Magandang araw sa inyo, Ginoo. Sanggunian, tulungan mo kami. Sino ang nanggagamot dito? Puro Calocon. Yung namatay na sinungaling, di ko alam ang medisina, ayokong magdesisyon. Sanggunyan, tulungan kaming alisin. Maliit na bagay lang. Kamusta ang pakiramdam mo, Manong? Wala namang malaking problema. Lolo, ang mukha mo. Ah, Sanggunyan, anong gagawin natin? Operahan agad, ihanda ang operasyon. Kapitit, mayroong si San Sheng Show. Ano pa ang ikinababahala mo? Misan, kumusta na si Lolo? misang dumating ka na. Si Lolo ay nasa loob, ginagamot sila. Ang mabubuting tao ay may gabay, tiyak na magiging maayos ang Lolo. Salamat sa iyong pag-alala, Miss Song. Umay sinalang. Sunshine Show. Lolo Ko binabining Han. Pasensya na talaga, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Binibining Han, pasensya na, ginawa ko na ang lahat. Sinasabi mong dalubhasa ka sa medisinang sino, bakit hindi mo nailigtas ang lolo ko? Huminahon ka na lang, Ginoong Han. Bihira ang sakit ni Elder Han. Sa 30 taon ko sa medisina, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Talaga. Wala akong magagawa. Paano magagawa ni Lolo Son Sheng Shao? Siguro. Dumating na ang ginintuang immortal. May paraan siya, di ba? Misan, mayroon akong kaibigan. Mahusay, hindi ordinaryong tao. Baka may paraan siya, President Song, itong kaibigan mo. Indi bate parent diosia? Baka mas mahusay pa siya kaysa sa Diyos. Nayan. Manatili kang maayos sa bahay, huwag magalagala, saka. Huwag kang makisangkot kay Song Hongyan.
Huwag kang magpaligoy-ligoy. At huwag kang makialam diyan kay Songhong yan. Sige, naiintindihan kayo. Nasaan ka, tagapagbigay? Malaya ka na ba? Pangkalahatang tagapama. Ano ang problema? Y fan, uwag akong tawaging President Song. Masyadong formal yan. Tawagin mo akong ate yan. Sige. Ero, huwag mo akong tawaging tagapagbigay. Awagin mo ako sa... Sige, tatawagin kita na Ifan o nakababatang kapatid. Ano kailangan MOSA kin, Yinjia? Alam ni ate ang kaya mo. Gusto kitang hilingin na tulungang iligtas ang matanda. Sige. Fan. Farina. Ano ang tinitingnan ng kapatid? Wala lang. Ikaw na ang mag-drive, yan. Seryoso? Ako na mag-seatbelt sa'yo. Akala ko wala na akong dating. Akala ko wala na akong dating. Sige na, tama na ang biro. Yan. Hindi pa sinasabi kung sino ang... Tagapagmana ng Qianbao Group, isa sa 3 malalakas. An Nanwa. Naku hindi. Nahuli tayo sa pagdating. Siguro pumasok at tumingin-tingin. Ikaw na naman, sinungaling. Mintik mo nang patayin ang lolo ko kagabi. Tapos Hindi ko inaasahan na... Binibiningan. Kaibigan ko siya. magkagwardiya. Arestuhin siya. Pinatay niya ang lolo ko at pagbabayaran ko ito. Hindi ko pa nakikita. Sino'n magsasabing Nagsasalita ka ng pabigat ang patay, ay hindi mabubuhay muli isa kang palabas ng istorbo ka sa burol anong kaparusahan na harapa. Miss Han, Nakita ko na ang kakayahan ni Ifan, hayaan siyang subukan. Nakaayos na ang kabaong ng lolo ko at nakagawa na ng schedule. Mauna ipadala para sa cremation. Lumayo ka para mahuli ko ang manloloko na ito. Miss Han, hindi ako papayagan na iligtas ang iyong lolo. Ikaw mismo ang sanhi ng kanyang kamatayan. Hilihin siya. Tao. anibersaryo ng kamatayan ng matanda, ang lakas mong manggulo sa tahanan namin. Ang Tapong MO. Ang lakas ng loob mong manggulo sa aming ang Tapong MO. Papateyan kita. Misan. Pakiusap, paniwalaan mo ang kaibigan ko. Hindi pa tumagos ang lason sa utak, may pag-asa pa. Ang paglapastangan sa katawan ng matanda ay isang kasalanan. Lumayo ka sa lolokao. Tama na iyon. Binata, anuman ang iyong layunin, tumigil ka na. Ililigtas kita sa panganib. Kung hindi, huwag mo nang isipin pa ang umalis sa gete ng pamilyahan. Sabi kayo, hindi siya namatay. Tumahimik. Patay na si Lolo Han. Sinuri siya ni Master Son at mahigit 100 doktor. Wala nang lunas ang sakit ng lolo ko. Pinipilit mo gawin ang gusto mo at magpakasaya. Kung hindi ko hahayaang mapayapa ang lolo ko, wala akong magawa kundi patayin ka ngayon. Hindi mo magagawa yan. Problema ito ng kakayahan. Hindi ibig sabihin na hindi magagamot. Ano ang hinihintay mo? Go na. Pinatay niya ang lolo ko, ipaghihiganti ko siya. Sandali lang, Anigre. Hayaan matapos ang sasabihin ng kapatid ko, MS. Huwag magpaluko sa modariya. Ms. Han, sinabi kayo na ang lason sa katawan ng lolo mo ay nangangailangan ng pito inject para magamot. Tumigil ka sa pagturo ko at basta ka pumagit na. Nung yan, Na siyang naging sanhi kay lolo. na mapunta sa panganib ng buhay at kamatayan. Pinigilan ako sa pagturok at nagdesisyon si Nong Yan, inalis ka rayon kay lolo. Naging sanhi kay lolo Han na mapunta sa panganib ng buhay at kamatayan. Wala kang sinasabi na nagpaturok ka na mali, pinatay mo si lolo, kalaban ka ng pamilyahan. Miss Han, kung hindi ka naniniwala sa medisina ko, mapustahan tayo. Kung hindi ko mapagaling si lolo mo, kahit ano, bahala ka na. Kung ako ang manalo, hindi ka na anak ng pamilyahan, kundi personal na katulong ko, Yifan. Tatanggapin mo ba ang pustahan na ito? Hambok, miss, huwag mo siyang pakinggan, patayin na lang siya. Hindi, tatanggapin ko. Gusto kong matalo siya ng buong puso. Kaya buksan niyo mabuti ang mga mata niyo. Ito ang paggamit ng enerhiya para kontrolin ang kaayom. Sun Sheng Shou. Ano ang sabi mo? Huwag magsalita. 7 bituin na kaayom sa buhay, 7 bituin na kaayom. Ang taong gusto kong protektahan, hindi maglalakas loob si Yaman na kunin. Kaluluwa, lumapit.
Espiritu, lumapit. Bumangit. Kamusta, si Lolo Bie? Mandarambon. Hindi nagising si Lolo, ni Lolo ko ni Yatayo. Tao, dakpansiya. Bakit nagmamadali? Tatlo. Dalawa. Tatlo. Dalawa. Pumutok, patayin mo siya. Kahol. Aba, galing. Gising si Ginoong Han. Nanaginip lang ba ako? Nagbuhay ng patay, bumalik ang laman, totoo nga. Imposibleng mangyari. Lolo, akala ko hindi na kita makikita. Hindi pa ako patay. Lolo, siya ang nagligtas sa'yo. Si Broda Yinga ay tila Diyos na manggagamot. Ang husay mo, lubos kong hinahangaan. Doktor, buhay ko iniligtas mo, wala akong maibabalik. Handa akong ialay ang kalahati ng kayaman upang pasalamatan ka sa iyong pagliligtas. Lolo. Paano nangyari iyon? Ang buhay ko hindi sulit sa perang ito. Sulit. Ginoong Han. Hindi ko kailangan ang iyong mayroon lang akong isang kundi. Sabihin mo lang, Doktor. Hanyu, Yung dating pasta. Nalala mo? Dapat tawagin na Panginoon. hindi ko alam ang sinasabi mo. Paano mo, ang nasa mandaya? Sumamaka sa akin. Harry. Ang sakit. Ano ang nangyari? Sakit ng ulo ko. Wala kang pakialam. Pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Bukod sa regalo ng lolo ko, bibigyan kita ng 50 milyon. Paano natin tatapusin ang usapan? Ang dami. Sides 1 bilyon. Paano? Kahit kalahati ng kayamanan ng pamilya ay matatanggihan ko. Ang 1 bilyon na yan ay wala sa akin. Paano ang 2 bilyon? Ang pera? Hindi mahirap kumita. Maging katulong si GNG. Han, Mas mahirap pa kaysa sa Yefan, huwag mong sobrahan. Gawin mo akong aliping babae, kaya mo ba yan? ay. Ganito ba ang pakikisama mo sa amo mo? Pa. Kaunawa ang kwenta. Biruan mo kayo. Kaunawa ang kwenta. Bitawan mo ako. Gampanan ang pangakong maglingkod. Kung hindi, ano nang gagawin mo kung lumala ulit ang sakit ng lolo mo? Papatayin kita pati pamilya mo. Tamaan sana kayo ng kidlat, Tandaan mo, ganito ang parusa sa paglabag sa amo. Anoing siga-siga, gusto mo pa yatang masaktan ulit. Ingnan mo na lang. Paparin kita. Galit ka pa rin BA. Masakit pa BA, yelo mo. Wala ng sakit, talagang wala na. Yang kinanalay. Hindi intensyong kagsamantalahan ka, kundi para tulungang dumaloy ang para kumalma ang mga ugat sa utak, para hindi sumakit ang ulo kapag galit. Tungkol sa mga sugat sa binti noong bata ka. Depende sa susunod mong pagugali. Paano mo nalaman? Bibigyan kita ng 3 araw. Alagaan lolo mong kakagaling sa sakit pagkatapos ng 3 araw. Ikaw ang magiging katulong ko. Palagi kang naririyan. Punda kitang udusan. Naku. Puit mo biya kong sampling ulit. Puit mo biya kong sampling ulit. Puit biya sige na. Pari awa mo na. Hola, yan. Brod, may importante sa opisina, alis na. Hindi istorbo essay date niyo and I hanyu. Yan, wag mo naman AKO Byruin. Magingat ka sa biyahe. Yung dating aksidente, may nananadya sa'yo. Magingat ka. Bansu, Nag-alala ka ba para sa akin? huwag kang mag-alala. Tinawagan ko ang pinsan kong si Zhao Roshuang. Siya ay isang dalubhasa sa dahil pinoprotektahan niya ako, wala sa Zhonghai ang makakahawak sa akin. Hoy yan. Ano ang problem? Ano ang nangyari? May nangyari siguro. Uy, hindi mo pa inaasikaso ang paa ko. Marsong, saan ka papunta? Sino ka ba talaga?
Sino ang nag-utos sa'yo na patayin ako? Sino ka ba talaga? Sino ang nag-utos sa'yo na patayin ako? Putinga. Tauhan ka ni Wang Qiaoqiu, siya ang nagpadala sa'yo. Naalala mo pa ako, maliit na tao. Ngunit pa sa pagbabalik ni Wang, kailangan mong mamatay. Si Wang Qiaoqiu ay gustong maging presidente ng Yundinghe. Sinubukan saktan si Matandang Yang, kaya itinakwil namin siya sa Zhonghai. Hindi ka inakal. Na may tapang siyang bumalik, nakakuha si Wang ng suporta ng pamilya Longdu, malapit siyang bumalik Zhonghai, maging presidente Yundinghui, hari ng Zhonghai. Nangangarap siya, hanggat may 5 pamilya kami. Hindi niya makukuha ang gusto. Kung ganon, mamatay ka na lang. Sino ka? Nagbibidahan ka, gusto mo bang mamatay? Ano? Yifan. 8 yen. Okay Kalang BA. Mahigpit ang kalaban, sama-sama tayo. 8 yen. Ahiram mang hairpin mo. Akala ko lang magaling ka sa hula at medisina. Di ko inakala ang liksi mo, nakakatakot din. Ang galing mo magtago ng tunay na kakayahan. 8 yen. Niligtas kita, ano mo naman ako pasasalamatan? Edi, Gusto mo ba na yale kao sarili kao sayo? Eddie. Gusto mo ba na yale kao sarili kao sayo? Duwag si Ting. Alis na tayo. Kaibigan. Ayos ka lang ba? Ano ang ginangyari, tita? May grupo ng mga mamamatay tao na gustong pumatay sa ak. Nagkataon na nandito si Yifan. Yifan. Siya nagligtas sa'yo. Oo, dakpin siya. Lumaban, patayin kung kinakailangan. Tita. Anong ginagawa mo? Isa lang siyang ordinaryong tao. Paano mapapatay ang mga profesional na mamamatay? Sa tingin ko, kasabwat siya. Bata, gusto mo bang gamitin ang mga tao para magpalapit kay Red Beauty? Sayang, nalinlang mo ang iba pero hindi ako. nasaan ang ibig? Walang ebidensya. Kahit na zinagip Montag sis, sa panahon ng kagipitan, ibang paraan ang kailangan. Mas mabuti nang magkamali sa libo, kaysa palampasin ang isa. Mas mabuti nang magkamali sa libo, kaysa palampasin ang isa. Magaling. Tiyahin, huwag gagawa ng masama. Siya si Yifan, Tumahimik ka. Kahit anak ng pamilyang Song, ako ay iyong tiyahin. May obligasyon akong tulungan kang kilalanin ang masamang tao. Sigurado ka BA, na gusto mo akong guluhin. Guluhin ka? Bata, akala Montag sino KBA? Sino ka ba talaga? Sino ka nga ba talaga? Gawin AKO. Ako'y tagasong at pinsan ni Hongyan. Paano mo akong papatayin? Kaya mo bang harapin ang bunga? Papatayin KO siya, magagala ka BA? 10 pinsan ay hindi kayang tumbasan ang halaga mo sa puso ko. 10 pinsan ay hindi kayang tumbasan ang halaga mo sa puso ko. Sa totoo lang, wala akong maling Tingnan mo ang kanilang mga pulsuhan. Siya ay traitor. 8 yen. Ano ba talaga nangyayari? White Snake ay isa sa 3 bulaklak ni Wang Qiaoqiu. Noon, kinamkam niya ang iba-ibang ari-arian para sa iligal na negosyo. At naghangad pang maging pangulo ng Yundinghui. Maraming tao sa Zhonghai ang nawalan ng pamilya. Magulo ang kalakaran sa lupa at ilalim. Tinanggal namin siya sa Zhonghai sa pagkakaisa ng 5 pamilya. Hindi ko inaasahan na babalik pa siya. Bakit gustong maging pangulo si Wang Qiaoqiu? Ang Yundinghui ang pinakamataas na grupo sa Zhonghai. Kapag naging pangulo Yundinghui, Ikaw ange numero 1 sa Zhongga. walang makakatanggi sa tukso na to. Hindi pwede. Kailangan kong kausapin sila Hanlao at magplano kami. Tamang-tama, hindi ko pa nagagamot si Hanyu, sakay mo ako. Ay. Ano ang ginawa mo kanina? Ang bilis mo. May konting problema si Yenji, pero ayos na ngayon. Tuloy mo na ang gamutan ko. Kumain ng seafood kagabi. Paano mo nalaman? Kahapon kumain kami ng lolo ko ng seafood. May kinalaman ba ito sa aking sugat? Noong nasugatan ka, na-impeksyon ang binti. Ginamot pero hindi naalis. Amamaga sa ibang ugat. Kaya.
Nalamigan o kumain ng seafood, lumalala ang kondisyon. Kung hindi gamitin. Paglipas ng 3 buwan, hindi maliligtas ang binti. Kung gayon, pumunta at gamutin ako agad. Mas gugustuhin ko, Ayoko. Hoy, anong ginagawa mo? hindi ba't ganito ang trato mo sa akin, Deti? Nakaposisyon na ako, di ba? Nakaposisyon na ako, di ba? Noong nakaraan, para buksan ang mga meridian at maibsan ang gamutin ang iyong mga paa ngayon. Para maalis ang pamamaga, kailangan mong pilitin palabas ginamit ang acupuncture. Sige na, nawala na ang pamamaga. Naayos na rin ang mga ugat. Sundin mo itong reseta. Inumin ng pang-15 araw, magiging ayos na lahat. Salamat, Ama. Uy, Kiga. Sabi ay 8 song kasokana. Eto, ibigay mo sa misis mo. Sigurado matutuwa siya. Malit na bagay mula sa akin yan. o sige, tatanggapin ko na lang. Ten minuto, sunduan sa agency rest. Bake it? Bumalik si Zhao Dongyang. Sobrang naistorbo na ako. Dali ka na. Bake it. Tumawag BSI Mrs. checking in. Una, kailangan ko nang umalis Sandali lang. Limitadong edisyon porsta 12 mil. Kakaparating lang last week. Kunan mo para sunduan SI Mrs. Nga pala. Itapon mo na rin yung espada, mo. Ruoshue. Sa wakas nakita ulit kita. Ruoshue. Sa wakas nakita ulit kita. Ruoshue, Ong Sawyer mo. Kuya mo kakabalik galing abroad para makita ka, nagdala pa ng maraming bulaklak. Zhao Dongyang, sinabi ko na sa'yo, may asawa na ako, huwag mo na akong kulitin. Wala magawa kung may asawa ka. Dail mal qui mula sa puso. Ruotsue, talagang napakaswerte mo. Siguradong nagligtas ka ng kalawakan sa nakaraang buhay mo. Ruoksu. Paka kazalan mo ba ako? Hindi ako tatayo kung hindi kita pakakasalan. Pakasal na kayo, magkasama na kayo. Ano ang ginagawa nyo? Daimontak be akita, kuya kaunak popo ifan, works. Ang pag-ibig ay hindi pag-ari, kundi pagbibigay ng kaligayahan habang buhay. Kung gusto mong maging masaya si Ruotsue, sumabay ka sa amin. Hayaang tanggapin ni Rufu ang kuya ko. Yifan, Late ka na. Traffic kasi. wala akong pakialam. Ikaw na bahala dito. Okay lang, nandito, AKO. Ito ba ang asawa ni Ruotsu? Ang simple lang niya, di hamak na di kayang tapatan si Zhao. Oo nga, Narinig ko pa, Na siya'y nakikitira. naasa sa asawa. hindi ko maintindihan, naisip tang Ruotsue. Bakit pumili ng taong ito? Si Y fan, di ba? Kilala kita. 1 million. Umali kake ruoksu. Isang billion. Isang bilyon. Nakakatawa. Ikaw na namumuhay sa yaman ng angkantang, 1 bilyon pa kunwari. Baka wala ka hanggang 100 piso Seryoso ka ba, tangga kami, hahaha. Bata, residente ka, gusto mo makipagdebote sa kayamanan sa akin. Paano mo gagawin to? Sa pamamagitan ng bibig mo ba? Sabihin mo sa akin, ang 1 bilyon, mapapalayo ka ba sa mundo ni Ruotsue, bata? Talagang gusto mong kalabanin ako. Kahit hindi mo kunin ang perang ito. Kung patuloy mong guluhin si Ruotsue, hindi kita at tatawarin. Alam mo ba kung sino ako? Magagawa mong agawin si Ruotsu sa akin? Batang tagapagmana ng Zhao Group, 30 bilyong yaman. Ako ang asawa ni Ruotsue. Ako ay director ng Dongyang Group. Negosyo ko ay nasa iba-ibang bahagi mundo. Ako ang asawa ni Ruotsue. Kahit asawa mo si Ruotsu ngayon, matatanggal ko pa rin siya sa iyo. Ruoshue. Ito'y brilyante na nagkakahalaga ng milyon, gawa sa pinakamahirap na brilyante sa South Africa. Simbolo ito ng ating pag-ibig higit sa ginto. Roxane. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sinong nagsabing pwede mong hawakan ang brilyante ko? Mahigit 1 milyon halaga ito. Brilliant. Bola ng salami. Probinsyanong uto ka lang, ito ang pinakamahirap na pink diamond sa buong mundo. Pinakamahirap. Sa maharap, inakamahirap. Sa matigas.
Itong brilyante mo. Mas mababa pa sa baso na bola, talagang peke. Nagkakahalaga ba ng 1 milyon? Zhao, pasabiya utak mo o naisip mo si Roshu ay tenga? Sinira ang brilyante ng kuya ko, Miss Zhao, naloko ang kuya mo na nagbibenta, siya ang habulin mo. Saka, Masira kayo, takayat kukole. Ang kapal ng mukha mo sabihing brilyante. Ikaf. Zhao Idanyang, huling paalala ko sa iyo. Sa hinaharap, lumayo ka sa asawa ko. Kung hindi, huwag akong sisihin kung maging masama ako. Azawa mo. Ikaw ay walang kwentang tao para maging asawa. Kahit pek ang brilyante ko, nagastos ko pa rin ang mahigi 1 milyon para bilhin yan. Bilhan ng regalo si Ruotsu na nagkakahalaga ng 1,000 milyon. ONGA. Sinasabi mo lagi na asawa mo si Ruotsu, pero ano na bang regalo ang binigay mo sa kanya? Baka alapanga, di ba? Hindi ko kailangan na ganyang bagay kasama si Yafan. Yafan, umiwi tayo. Ruochi, hindi ako naghanda ng regalo para sa iyo. May regalo na inihanda para sa iyo. Wu, kung may regalo, buksan na yan. Kung di bubuksan, sino makakaalam kung alahas ang laman? Bagwan pa rin. Yafan, huwag mo silang patulan. Umiwi na tayo. Oy, talagang mayroon kang regalo. Sayang, sa estado mo, ang regalo mo ay basurahan. Sa estado mo, ang regalo mo ay basurahan. Wow, ang ganda. Mahal, ito ang regalo ko para sa iyo. Nagugustuhan mo ba? Naku, diamond necklace. Ito bang ang pag-ibig na binuo para sa Ang pag-ibig na binuo para sa isa't isa. Anong pag-ibig na mas maganda pa sa walang hanggang puso ng kuya ko? Sa harap ng walang hanggang puso. Katawatawa lang ito. Ang pag-ibig na iyon ay mula sa isang buong brilyante at ang walang hanggang puso sa pinakamaganda ay tira-tira lang ng pag-ibig na iyon. Ang brilyanteng ginawa. At isa itong obra maestra ng sikat na si Toraski. Ginawa sa loob ng 10 taon. 3 taon na ang nakalilipas, ibinenta ito sa isang auction ng alahas sa halagang 1 bilyon. Ano't anuman ang 1 bilyon. Ang 1 bilyon sa pamilya Zhao, paang wala lang ito. Pa sa'yo namang ikaw. Bakala NG pagari mo, di ba? Kuya, baka hindi pa ito kanya. Tignan mo nga, may iba ba siyang kayang ipakita? Kanino yung kotse sa labas? Nakatigil sa daan, usog nga. Pasensya, baka 5 milyon na Ferrari ng kuya ko ang nakaharang. Kuya, ikaw na ang Sige, ako na ang mag-uso. Hindi Ferrari, yan ang 12 milyon na Porsche. Pasensya na. Alisin ko na. Jiang A99999. Dumating. Salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Hindi pa kami naghihiwal. Hindi hahayaang pilitin ka ni Zhao Dongya. Salamat sa pagpayag na mangarap. Ngunit ngayon, kailangang ibalik ang sinelas na salamin ni Cinderella. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ibabalik ko ito sa iyo. Hindi mo iniisip na may 1 bilyon ka para bilhin ang kagandahan, di ba? At ito pa, nakasad sa rehistro ng sasakyan na pag-ari ito ng Qianbao Group. Hula kayo lang. Kinuha mo ito mula sa Qianbao Group sa pamamagitan ni Song Hongyan, tama? Hiram lang itong kotse. Pero itong kwinta. Sige, dahil inamin mo na. Ibabalik mo dapat ang mga ito bukas. Pero dahil pinahanga mo ako ngayong gabi, papalagpasin ko muna ito. Hindi ko na isusumbat ang pakikipaglapit mo kay Song Hongyan. Siyang pala, habang di pa tayo nagdi-divorce, sandin mo ang tamang asal na asawa. Magangat ka para hindi ka mapahamak. Ruo Shue. Bakit ayaw mo lang akong paniwalaan? Kung tama nga ang sinasabi nyo, malamang nasa likod din ito ni Wang Qiaochu. Kasama sa pagnanakaw ng gamot ng wuligi ko. Inaanyayahan ako ng tao sa likod ng mga magnanakaw na hapunan. Ting, natatakot siya, natatakot siya. Walang magandang hapunan. Hanyue, ibabalik ko ang susi sa iyo. Kapatid na Ye, dahan-dahan lang. Gino ang Huang. Ipakilala sa iyo tao. Ang kapatid na Ye ay bihasang doktor. Kung anyayahan mo siya sa hapunan, magdagdag ng seguridad. O talaga? Nandito nakikipag-usap sa iyo dahil sa kabaitan ni Ye. Presidente Huang, yang ikaw ang pinuno ng Wumenging Zhonghai, Huang Feihu. Kayo na. Gusto ko sanang itanong kung libre ka ngayong gabi, Dr. Ye, baka pwedeng samahan mo ko. Siemper. Hindi kita pababayaang masaktan. Maging kailangan ko man o hindi ang iyong kakayahan bilang doktor. Bibigyan ko si batang kapatid na Ye ng malaking bayad.
Gusto nang tang pumasok sa Yunding Association. Kailangan isa sa dalawang. Kailangan pumayag muna. Sobrang magalang ka, Pangulong Huang. May oras ay kayo. Saish, sumama tayo kay Pangulong Huang para matuto. Sumama tayo kay Pangulong Huang para matuto. Sige, pakiusap. Ipakilala mo, Yarye. Ito ang eksperto na naimbitahan ko mula sa punong alyansa sa Longdu, si Lin Furong. Isa rin siyang nakatataas na kapatid ni Han Yue. Lin Ito Si Dr. Yi. May malalim siyang kaalaman sa medisina. Doktor. Presidente Wang. Ano NG Biro yan? Bata pa siya, anong alam niya sa medisina? Galing ni Yefan sa medisina. Gumaling kami ni Lolo dahil Siya ang nagpagaling sa amin. Sige nanga. Kahit pa siya'y isang dakilang doktor, wala siyang magagawa ngayong gabi. Nandito ako. walang magiging panganib. Mas mabuti pang hayaan na lang siyang umalis. Baka nga makaiswep. Makaabala sa atin. May mga doktor sa paligid para maghanda sa emergency. Okay na, MS Lin. Malapit na ang oras. Pumasok na tayo. Matagal na, President Huang, na hindi tayo nagkikita. Matagal na nga, President Huang, na hindi Ikaw pala si Black Snake Ting, ang mahalagang babae ni Wang Qiaoqiu. Iniisip ko kung sino ang may ganitong tapang na kunin ang aming kargamento. At naglakas loob pang pumunta sa Zhonghai. Chairman Huang, diretsahan na ako. Ang inyong mga gamit mula sa Wu Alliance ay kinuha na namin. Kami na rin ang may kontrol sa ruta ng transportasyon. Pinatay ang tao ko at hawak pa ang kalahati ng ruta ko. Anong balik talaga I Wang Qiaoqiu? Gusto niyang maghiganti? O gusto niya akong kikilan? Chairman Huang, sa buong mundo, walang permanenteng kalaban. Walang pagbabago sa interes lamang. Nandito ako para ibigay kay Chairman Huang ang mga benepisyo mula kay Wang Xiao. Emperador Berde na Jade tangkang gintong badha. 1000 taon ginseng at isda na tabak. Itong 4 na bagay. Talagang mga perlas na kayamanan. Sama-sama na halaga ay higit 1 bilyon. Talagang nag-invest kayo ng husto Alam ni Wang na gusto ng Pangulong Huang ang mga antigo, ito'y para sa iyo. Akala pa namin gaano kahusay. Narinig lamang ang pangalan ng aming wumeng. Natakot na humingi ng tawad para lang asong takot. Tama na. Huwag ka nang magdaldal. Sabihin mo na ang pakay mo. Tama na. Huwag ka nang magdaldal. Sabihin mo na ang pakay mo. Si Wang Xiao ay babalik sa Zhonghai. Umaasa siya na sa piyesta sa Tiangong sa susunod na buwan, matutulungan siya ni Presidente Huang na maging Pangulo ng Yunding Club. Akala ko ang pag-atake kay Song ay isang aksidente lang, pero mukhang siya talaga si Wang Qiaoqiu na babalik. Isipin mo, 5 taon na ang lumipas. Marami siyang ginawang masama na 5 grupo namin ang nagtulungan para paalisin siya sa Zhonghai. Sa tingin mo, papasukin pa namin ulit ang isang panganib? Balikan mo siya at sabihin. Hanggat narito ang 5 grupo namin, si Wang Qiaoqiu ay hindi kailanman magiging pangulo ng Yundinhui. Pangulo Wang. Hindi na kailangang sabihin, hindi magbabago ang desisyon. Pangulo Wang. Hindi natuloy ang negosasyon. Ibibigay ko sa iyo ang 4 na regalo. Pakitanggap. Sige, bilang kabayaran sa pagkuha nyo ng kargamento ko. Pagi. Tatanggapin ko na ito. Senali. Itong regalo. Hindi pwedeng tanggapin. J. Doktora. Bakit hindi pwedeng tanggapin? Doktor, ano bang alam montag? Huwag kang manggulo. Anong ginagawa mo? Jade with embedded iridium 192. May malaking halaga ng nuclear radiation. Kung dala-dala ito ni Pangulong Huang, magkakaroon ng matinding epekto sa katawan, maaring magdulot ng pagputol ng paa o leukemia. Tota BA talaga ito? Kalukuhan lang yan. Pangulong Huang, impurities lang ito ng jade. Impurities lang ito ng jade. Paano mo ipapaliwanag itong listening device? Paano mo ito ipapaliwanag? Ikaw. Peti itong 1000 taon na ginseng. Baka nalasong din itong ginseng. Tama ba? Itong ginseng ay may halong nuts vomica. Suwa-suwot, sabon ng damo, katas ng gamot. Kung isa-isang gamot lang walang problema. Inagsama, nagkukontrahan ang 4 na gamot. Itong seryosong makasira sa 5 mahalagang organ. Ang katawan ng tulad ni President Huang ay hindi kakayanin. Paano ang espada ng Yichang? Ano na namang problem? Ang espada na ito ay walang problema.
Pero nabigo si Jinky sa pag-atake. Ang tabak ay nagadugo, puno ng galit kung iuwi ito ni Pangulong Huang. Siya at ang kanyang pamilya ay tiyak na tatamaan ng negatibong enerhiya. Kung tatanggapin ni Pangulong Huang ang 4 na regalo, hindi aabot ng kalahating buwan. Tiyak na mamamatay siya. Item na ahas. Napakatapang ninyo. HMMP. Ayaw makipag-usap ng maayos. Sige, patayin niyo sila. HMMP. Ayaw makipag-usap ng maayos. Sige, patayin niyo sila. Protektahan si Chairman Huang. Tumawag na ako ng bako. Darating pa sila sa loob ng 30. Ang mga bodyguard hindi kayanin hanggang doon. Makakatulong ako. Umuwi ka na, doktor ka, hindi para makipaglaban. Sigurado ka, magaling si CG. May 70% tayong san sa manalo kasama siya. 10% dito sa akin, laging 10%. Ingya ka. Hindi madaling kalaban ang itim na ahas na yan. Parang napakasimple ko naman kung makapagsalita kayo. Kung di lang sa pag-alala sa kaligtasan ni Presidente Huang at Jimmy Han, matagal ko nang pinadaplis sila isa-isa. Alam namin magaling ka, pero tama na. Ano bang ginagawa mo dito, doktor lang? Hindi mo maiisip kung gaano ako kagaling, bata, manood ka na lang dyan. Tingnan mo nang maigi paano ko sila pababagsakin. Mag-isa ay masyadong delikado. Tumahimik. Mag-isa ako. Zapat na. Huwag magalawa fan. Magaling ang senior sister, hintayin siyang manalo. Ay, bakit nazugatan ka, senior sister? Lahat siya ang may kasalanan. Kung hindi siya nanggulo sa tropa, hindi sana ako nabahala at hindi natalo sa Black Snake. Ikaw talaga malas kang magtabi, dahilan ito ng pagkatalo ko at lahat ng tao. Ikaw malas kang magtabi, dahilan ng pagkatalo ko at lahat ng tao. Sinabi ko na sa'yo na maging maing na, di ka nakinig. Iliting umakyat mag-isa, gayon natalo ka. Akusahan mo akong malas, hindi ba? Ikaf. Alam Montag naman na malakas si Black Snake. Bakit di mo ako pinigilan kanina nung umatak ako? Kung hinawakan mo lang ako ng mahigpit, hindi sana ako tumuloy. Kaya ang sitwasyon ngayon ay kasalanan mo rin, hindi mo mayaalis yan. Grabe, pag walang hiya, walang tatalo sa'yo. Anong sinabi mo? Sajay, huwag na kayong magtalo. Herding na si Black Snake. Haha, tak apanggulohwang. Kung mamamatay ka, mababawasan ang isang taong hahadlang sa dakilang ambisyon niyong Master Wang. Tak apanggulohwang, bilis. Hindi na kailangang pumunta. Kill Chairman Huang. Tapos ka ng lumaban. AKO naman, DBA? Kahit ako ay walang kapantay para sa kanya, hinahanap mo ang kamatayan, kaya niya patayin gamit isang daliri. Kaya kitang saksakin hanggang mamatay. How fan. Tol, magaling kang pumili ah. Pero masyado kang mapagmataas. Wala ka apatang magsalita ng ganyan. Tawa lang. Sige, tawa lang. Magaling ka boy, pero wala akong pak. Talunan ka na nga, reklamo ka pari. Sano pa? Sano pa? Hindi ko inasahan na ang galing mo. Akala ko magaling ka sa medisina. Xiaoye, huwag kang bastos. Curious lang naman kayo. Ang galing talaga ng taong ito. Hindi naman kahiyan na maging amo ko siya. Ano ba yan Hanyu? Ano inaisip mo? Maestro Ye, ngayong gabi niligtas mo buhay ko. Hayaan mong magbigay galang ako sa iyo. Ay, Presidente Huang, masyado kayong magala. Maestro Yi. Ito ay titulo ng isang klinika sa pangalan ko, nagkakahalaga ng 3 bilyon. Saka ito. Sky Tiger Signet Ring. Sa signet ring na ito, ang 3,000 disipulo ng Middle Continent Alliance ay susunod sa utos mo. Ibibigay ko lahat ito sa iyo, Leaf. Ito. Napakahalaga naman nito. Kung magtatangi ka pang muli, Leaf, iniinsulto mo na ako, si Huang. Saish, tatanggapin ko na. Wang President, Ayos Ka Lang BA? Presidente Wang, Ayos Ka BA? Narinig ko si Wang Qiaoqiu, ginulo ka. Oo nga. Itong Wang Qiaoqiu, hindi talaga tumitigil. Mukhang hindi na naman magiging payapa ang Zhonghai. Sige na, Yang Bureau. Huwag pag-usapan ang malas na bagay na yan. Ipapakilala ko sa iyo.
Ito si Fan, ang dakilang doktor na siye. Dahil sa kanya, nakaligtas ako sa panganib. Brother Ito Si. Yang Yaodong Bureau Yang. Ang namumuno sa pamilya yang ay siya ring director ng Middle Sea Medical Bureau. Kung may problema ang klinika, si Ting ay maaring lumapit sa kanya. Isang pamilya, 2 tigre, 3. Siya ang tagapamahala ng pamilya Yang, pinakauna sa Middle Sea. Magandang Magandang araw. araw. Kamusta ka, kapatid na Ye? Tama, kaibigan Ye. Masama ang pakiramdam ni Direktor Yang nitong mga araw. Nabanggit niyang masakit ang leeg at kinakapos sa hininga, lalo na sa gabi. 2 beses na muntik magka-cardiac arrest habang natutulog. Tingnan mo lang siya para maayos. Ang binti ko at lig ay sumasakit dahil lang sa matagal akong nakaupo. At saka, Aksidente lang ang biglaang pagtigil ng puso. Huwag istorbohin si Kuya Yi. Dalhin na rin ang siguro. Ye, pakitingnan mo na rin siya. Tungkol sa bayad. Walang problema dyan. Marami siyang pera. Sige, pakitingnan na lang, kapatid na Yi. Sige. Pakitingnan na lang, kapatid na Yi. Ang dalawang ito nalilito na. Talagang naloko sila ng batang ito. hindi na kailangang tingnan. Ang problema ay nasa susi ng sasakyan mo. Susi ng sasakyan. Ano ba ang pinagsasabi ng batang ito? Kung tutusin, ang problema ay nasa kotse mo. Presidente Wang et Ginohan. Ang kaibigan nyo, si kapatid na Ye, ay talagang palabiro. Ginoya. Si Fan hindi nagbibiro. Siya ang gumamot sa sakit ko. Pakinggan mo kung paano niya sinasabi. Jinuyang, ang katsiya mo, nakapunta ka na ba sa sementeryo? O nakahawak ng mga bagay na hindi malinis? Wala, bago pa lang ang kotse ko, akuha lang ng plaka. Kahit ang peace charm ay di ko pa nasabi. Hindi dapat ganoon. Ang pinagmulan ng malas ay ang kotse. Yang siya, Pwede kong tingnan yung Audi mo. hindi na kailangan. Walang problema ang kotse, wala akong problema. Ang ugat ay nasa kotse. Yang Shu, hindi mo ba gustong pag-isipan? Tama na. Bata ka pa, hindi mo na natutunan ginaya mo ang pandaraya ng iba. Maloko Montag ang Presidente Wang etan pero hindi Montag ako maluloko. Yak Presidente Wang, mat an. May kailangan pa akong gawin, mauna na ako, magkita na lang tayo uli. Umalis ang Jianga, 88,000. Hindi maganda. 8. Pangilo Amarilla. Agad mapadala ng Ayabat ang anti-ngening kayo. Kailangang tanggapin niya ito. Kundi, hindi siya makakaraos ngayong araw. Ayabat ang anti-ngening kayo. Kailangang tanggapin niya ito. Hindi siya makakaraos ngayong araw. Si. Naku, ang taong iyon talaga'y hindi mapersuade. Huli na nung napansin niyang magagalit ako para lang mapasok sa bulsa. Oi document Yi. Ai Tong Yang. May problema ba siya? Sana makayanan niya ngayong gabi. Bakit nakipagkita ka ngayon? Ok lang ba sa asawa mo? Ay, huwag mo nang banggitin yan. Ako'y pinalayas. Deti nang ako ka sa akin na maghahanap ka na matinong trabaho. 2 linggo na ang lumipas. Trabaho? Yan. Maghahanap ako ng trabaho. Ano bagi sa akin? Trabaho? Mayaman ka na, pwede ka nang mag-enjoy araw-araw. Bakit pa kailangan magtrabaho? Gusto ko lang maghanap ng gagawin para maging bose. Hiling ba ito ng asawa mo? Sinusunuran ka sa asawa mo. Ang husay mo sa medisina. At saka ibinigay lang ni Chairman Huang ang isang klinika sa'yo, di ba? Iminumungkahi ko na magbukas ka na lang ng klinika. Ayaw ni Ruochi na magdoktor ako. Pag nalaman niya, hindi siya magiging masaya at wala akong lisensya. Ako na ang bahala dito. Klinika at lisensya sa pagdoktor. Ako ang bahala dyan. Ito ang klinika na ibinigay sa akin ni Chairman Huang. Hindi na masasabi ni Ruochi ang wala akong tamang trabaho. Pero, una muna, mag-ayos dito. Sino ang namamahala ng klinika? Labas na. Sino ang namamahala ng klinika? Lumabas. Anong problema? Ako ang Sales Director NG Wuhu Pharmaceutical. Bago lang ba tong klinika ninyo? Kami ang bahala sa mga gamot nyo. 180 klase ng gamot, 500 milyon ang bayaran. Tungkol sa dami ng gamot. Kami ang magtatakda. Kung gusto nyo pang kumuha ng dagdag, doblehin nyo lang ang bayad. Na, gets niyo? Masyadong mahal, ayaw namin.
Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Tuwing unang araw ng buwan, magdadala ako ng paninda dito. Kailangan nyo kunin ito, gusto man ninyo o hindi. Pwede nyong itapon o sunugin ang gamot, pero ang bayad, kailangan nyong ibigay. Hindi ko ibibigay. Anong magagawa nyo? Kung hindi mo ibibigay, wag mong asahang magbubukas pa ang klinika mo. Pwede kong dalhin ang mga tao ko para wasakin ito ngayon. Mukhang malaki ang impluensya mo. Tigilan mo na ang satsa. Bayad na lang. O. Ipapasara ko ang klinika Montag. Umalis ka. Ayos lang, aba, nangahas kang punitin ang kontrata ko. Wasak na kayo. Pinsan, dalhin mo ang mga tao dito ha, Sirain ang klinika, may batang hindi sumusunod. Ngayon, ibigay mo na ang pera, kung hindi. Makakakita ka ng masama. Kung hindi. Makakakita ka ng masama. Sige. Gusto kong makita. Bakit mo sinira ang klinika ko? Sino ang nangbuli sa pinsan ko? Sabihin ang inyong mga pangalan. Hindi ako nambubuli ng mga taong walang koneksyon. Pangalan. AKO. Ang pangalan niya ay Yifan. YY fan bro. Tingnan natin kung paano nyo ako bubugbugin, fan bro. Pasensya na. Pinsan. Isa lang siyang hangal na doktor. Ganun ba talaga kailangan gawin mo? Kailangan talaga. Fan bro. Lahat ay simpleng hindi pagkakaunawa. Hindi pagkakaunawaan. Ikaw na may hawak nitong bagay. Sabi mo nagkamali. Para sa Diyo. Talagang nagkamali, itong pala. Hindi ito para sa patayan. Tatanungin ka sana namin, kailangan mo ba ng tao? Alam kong may klinika ka, espesyal na dumating pa atingnan. Kung kailangan mo ng tulong, ahaha. Tamang-tama yan. Kailangan i-renovate tank ng septic dito sa kulangan kami ng tao. Kayo, manatili kayo dito. Kailan matatapos, saka kayo uwi. May problem ba? Kailan matatapos, saka kayo uwi. May problema? Wala. Wala talagang problema. Tara. Mga kapatid, maghukay tayo ng kangke ng septic. Tara na. Bakit ka tumatakbo? Salamat sa pagbigay mo ng manpower. May iba pa ba? Awagan mo na lahat. Alina tayo. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Hindi pa tapos ang Kayo. Ipinta, yan para. Huwag masyadong abusado. Huwag isipin matatakot ako sa dilim. Pwede nitong mapigilan si Jia Wenjing. Isa ako sa Five Lakes Group. Alam mo ba kung sino ang manager namin? Five Lakes Group. Ang dami mong yabang Sino ang namamahala sa Five Lakes Group? Parang si Lin Baishun. Bakit? Patawag mo siya. Magbinta pa sa akin ang laki ng hangin mo. Ang manager namin ay mataas na posisyon sa 5 grupo. Isang daliri lang niya, kaya kang durugin. Gusto mo pa siyang magpintura. Hintayin mo lang na gumuho ito. Manager. Oy, sir yi, ano pang yutos. Alin ang pupinturahan? Boslin. Ano bang ginagawa? Ayos ang bilis mo dumating. Kumakain sa malapit, narinig ko agad ang utos nyo, kaya dumating agad. Pwede na maturuan. Ngayon, di kailangan maglinis. Bantayan Montag lang sila. Sabihin mo, paano nais si Xiao? Gusto ko makipag-usap kay Yishao tungkol sa negosyo. Ganito pala makipag-usap sa negosyo. Napakabago. May idea, AKO. Yishao, sabihin. Gamitin mo kanya pang linis Peter ngayon. Siege. Ah. Taas. Huvak. Yifan, magpakabuhay ka. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Malapit na. Inahanap ko. Huwag mag-alala. Hindi ko sasayangin ang pagkain, mga tea. Ano bang yugali yan? Iniaksaya mo ba ang pagkain namin? Maghanap ka ng maayos na trabaho. Ayos ang maayos na trabaho. Pwede na akong makipaglandian kay Zhao Dongya. Si Zhao Dongyang pumunta sa kumpanya para pag-usap kot sa dinala ni Chen Xiaoyu para sanduing kliyente. Sinabay niya akong ihatid pauwi. Malinis ang relasyon ko kay Zhao Dongyang, huwag kang mag-imbento. Malinis ang relasyon ko kay Zhao Dongyang, huwag mag-imbento. Sana naman sa kasasabay-sabay. Huwag nang humantong sa pag-ibigan. Tunay asot naglalabas na hindi gin. Yifan, nagsasalos kabie, walang kahulugan kung ginamit mong gayon. Matagal mo nang nahanap. May trabaho ako. Son?
Bumuhay sa patay. Anong ikaw? Nagbukas ka ng klinika. Ano ang plano mo? Yifan? Hindi mo AKO na hindi ka naman gamot? Gayon kung kailan ka na okay. Hindi lang ginagawa ang nagbukas ka pa ng klinika. Tinitingnan mo BAK. Alam mo ba na ganito ay maraming maapektuhan? Ganito ba tingin mo sa akin? Nangako ako sa'yo. Hindi mag-practice, pero sa bawat ginagamot ko, sigurado ako. Alam mo ba ang kakayahan? May lisensya ka para mag-practice. Sinasabi kaya isara ang klinika agad. Pasensya, hindi ko magawa. Ang klinika ay buhay ko, hindi ko ito isasara. Ay Sara ha? Tatawag AKO. Bahala ka. Sage, bukas tatawag sa Health Bureau. Papasara KO. Sige, Ikaw talaga. Yifan. Hay naku, ang batang ito. Huwag magpabahala, may nagpunta para ipasara. Ano? Sabihan mo ang taon. Sinabi ni Zhao Dongyang na ipasara na natin itong klinika, at tayong dalawa. Bawat isa sa atin ay tig-negatibo 500,000. Bilis, magtrabaho na tayo. Mga pre. Magyosi kayo, magtanghali na, salamat sa inyo. Punta tayo sa Rich Hotel para mag-inom. Pampawi ng init, hahaha. Tijulan mo yan, nasa misyon ako. Pasabihin nyo sa amo ninyo, kundi ang klinika. Baka hindi na magbukas. Et kayo rin. Kasabwat sa kasamaan, kasabwat. Lahat kayo dadalhin para imbestigahan. Bigyan nyo ako ng respeto. Business card KO. Pwede nating pag-usapan ito ng maayos. Anong respeto? May natanggap kaming ula. Isa itong illegal na klinika. Hindi kumpleto ang mga papeles ng klinika na ito. Ang doktor ay illegal na nagpapatakbo. Dapat kayong sumama sa akin para sa investigasyon. Tikman nyo ito sandali. Kayong dalawa. Ako si Yifan. May-ari ako ng klinika. Anong kailangan nyo? Ikaw ang may-ari ng klinikang ito. Halika. Pakidala ang papeles at sertipikasyon para masilip ko. Bilisan Montag. Sa inyong dalawa, kumpleto ang papeles ng klinika. Maaari na kayong umali. Ganon ba? Zilipin ka o. Kumpleto naman. Ubo. Pasensya na, hindi ko nasilayan na maayos. Nahulog na, madumi na at di na makita. Kunwari na lang peke ito. Ha. Tawagin ang mga tao, isara ang huliin sila. Ang mga lumalaban ay paparusahan. Kayong dalawa. Masabi kayo? Malalaman mo kung masaya pagpasok mo, ibigay ang telepono at personal na gamit. Ngayon, buksan ang klinika. May pagkakataon pa kayong mabuhay. Matigas pa rin ang ulo mo ha. Mahigpit na investigasyon. Hoy, Dr. Yi. Talagang may problema ang sasakyan. Nazaon ka. Darating na ako para Doktor, anong magaling? Nahuli si Yifan sa illegal na pag-aalaga. Punta sa kulungan hanapin siya. Ako yang yaodong sino ka. Sino ako? Anong pakialam mo? ngayong wala na kayong pagkakataon. Ayaw pang maniwala. Mamaya, ako ang mag-iimbestiga sa'yo. Paraan namin dito ay hindi biro. Bata ka. Huwag mong isipin na ang tawag na yon ay makakapagligtas sa'yo. Basta mahuli ka namin. Kalilimutan mo ng makalaya. Kayong ngayong gabi. Mas makabubuti kung lagi ninyo akong huwag nyo akong palalabasin. Dalhin yan. Ay, bitawan niyo ako. Panggalan. Saan nanggaling ang pera sa klinika? Ilang araw illegal na nagpa-practice, magkano utang mo sa pasyente? Bata. Huwag mong akalain na wala akong magagawa sa'yo. Ganyang azal. Dagdag parusa. Yifan. Ang kasama mo ay umamin na. Ngayon maaari kang magsalita. Mabawasan ang parusa mo. Ganyan ang ugali Montag. Naniniwala ka ba sasapak? Ang kasabot niya ay umamin na alaman na ang kasabot ni Yifan. Magsalita ka magising siya sa katotohanan. Naghuhukay sa Poso Negro ay si Black Dog. Pangunahing mayembro ng 4Cs. Ano pa? May isang pintor na tinatawag na Lin Baishun. General Manager NG Wuhu Pharmaceutical. Nandito para magpinta. At SI Grandmaster nagpadala ng mensahe sa amin. Sabi niya pinasara namin ang trabahuhan. Huwag kang mag-imbento. Ano? Ang mga abogado ng Wuhu at si Hai ay nasa harap ng pintuan. Hinihingi na magbigay tayo ng paliwanag. Anong gagawin natin, boss? Ano ang gagawin natin? Paano nangyari iyon? Isang kalabo. Anong koneksyon meron siya? Ano ba ang kanyang pagkatao? Naku, niloloko ba niya ako? Alin sa mga tauhan ng kalabo? Mga boss na lahat may bilyong halaga. Aling mukhang mahirap tapusin ito ah. Anong problema? Hindi naman natin siya ginalaw. Inaisip MOBA, medyo nagsisisi akong dinala mo ako rito. Ang kapal na mukha mo. Huwag akalain na kilala mong mayayaman pwede mong gawin ang gusto mo. Illegal na pagprapraktik, magpakatotoo sa kasalanan mo. Kung hindi, walang makakatulong sa'yo. Boss, Tumawag si Yang Yaodong. Sinuri ko, galing siya sa kagawaran ng parmasya. ito na naman si Yang Yaodong. Sino si Yang Yaodong? Yang She. Sino ang Yang She?
Zino PABA, siya ang pangatlo sa Zhonghai, ang primadong sa Pharmaceutical Commission. Imposible ito, hindi ito pwede. Isang simpleng doktor. Paano siya magkakaroon ng ganitong kalaking koneksyon? Yang She, bakit ka nandito? Naku, Daki, nagita ulit tayo. Salamat sa inyo sa kabaitan nyo at pagliligtas sa akin. Pwede ba nyo akong tingnan ulit ngayon? Pasensya, young director. Sabi nila di balido dokumento ko sa medical bureau. Kung gamutin kita ngayon, ay legal na panggagamot yon. Siguradong yan. Oy, young director. Sino nagbigay sa inyo ng karap? Ganito ba tayo? Kailangan mo ipaliwanag ngayon. Kung hindi, magbibigay ng paliwanag. Ano pong inyong temo? Palayain mo na sila. Dr. Yi, Liunbo, at Zhao Rongsheng ay nahuli at dinala. Kanilang nakaraang katiwalian at pang-abuso sa kapangyarihan ay nagbigay ayon sa pag-amin ni Zhao Rongsheng. Hiniling ni Tang Ruotsue na gawin ito. Gayunpaman, sinabihan siya ni Tang Ruotsue na huwag mag-practice ng medisina. Baka ang kakulangan mo sa medisina ay makapinsala sa kapitbahayan. Ang taong nag-udyok sa kanya na pumatay ay si Zhao Dongyang ng Dongyang Group. Kahit asawa ay hindi naniniwala sa kanya. Hindi ko talaga alam kung bakit ganoon na lang kataas ang tingin sa kanya ng kuya ko. Salamat, Direktorya. Ang mga nalalabing gawing top. Hayaan mong ako. Mukhang may nangyari na naman sa'yo. Ay, ako'y nagkamali sa pagdaan lang. Kahapon, na-aksidente ako. Ang anak na 7 taon, paang may sumanib. Naghahanda ng damit para magbigti. Ano pa bang gnongya? Pagdating ng gabi, asawa ay nawawala sa sarili. Tumalon sa balkonehe, gusto kong tumalon. Noong oras na yon para akong napako. Hindi makagalaw. Buti na lang ang agimat na binigay ni Dr. Yip ay gumana. Doon lang ako natauhan. Kaya na izalba ka o ang Swerte lang siguro kuya, pago ka lang. Gray pala ito. Dr. Yip. Pakitulong niyo po ako. Tignan ko na lang muna ang kotse mo. Si. Dr. Yi, nakita ko na ang galing ninyo. Pero tungkol sa kotse ito, Talagang hindi pa ako nakapunta sa sementeryo. Paano nagkaroon nito sa kotse ko? Sino gumawa nito? hindi alam and ayon. Baka funeral procession na nakasalubong ko noon. Noong nakaraang buwan nagmamadali papuntang airport, nakasalubong ako ng funeral procession. Hindi sinasadyang mabangga ko. Hindi ito ang dahilan, di ba? Nabangga kayo sila. Hindi sinabi niyang ang totoo. Hindi mo pa rin ba sasabihin ang totoo sa akin? Kung ganon, hindi kita matutuwa. Dr. Yi, nagkamali ako, kasalanan ko. Noong oras na iyon, mabilis akong magmaniho, walang nasaktan. Ngunit pinalugmok ko pa rin sila. May pagkukulang ako sa kanila. Yan ang tamang gawin. May nadaanan kaming nagluluks. Dapat bumigay pero hindi. Binangga mo pa sila. Wala ka ginawa para ayusin pagkatapos. Ay, Yelo, nagkamali ako. Paano natin maayos ito ngayon? para Mayos, kailangan tanggalin ang inis. Sunyijan mo. Ito. Paano ito, ka-doktor? Huwag mo nang isipin subukan mong magpalit na. Ako ang magpapasunog. Imposible yan. May kakaiba. Bagong nilagay mo, ginamit material ay pang fireproof. Huwag mag-alala. Bagwa para sa pagbabasag ng malas. Aminado na siyang patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Magsunog ulit, Saigi. Ayan, nasunog na. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Hindi ko na ulitin. Ayos na. Tapos na ang problema. Basta normal lang ang pamamaneho. Salamat, Doktor. Pero itong kots. Hindi ko na kaya itong imaniho. Hey, kapatid na, mukhang wala ka pang sasakyan. Wala pa akong Naku, kung di ka nakalangan, ibigay ko na sana sa'yo itong kotse ko. Ay naku, ikaw lang ang makakapagmaniho nito. Tanggapin mo na. Saigi, tatanggapin ko na ito. Si. Iarye, kakaiba ang ginawa mo ngayon. Di ako naniniwala, may ginamit kang trick. Basta wala kang masamang intensyon, di ko na ito palalakihin. Pero kung sasaktan mo ang kapatid ko o ang interes ng pamilya Yang. Ako si Yang Jansyong, hindi kita palalampasin. Bahala ka. Hindi mo ito pinaniniwalaan. Iyan naman ang pinapanawalan mo? Kamao. Ano ang pinapaniwalaan mo? Kamao. Sa mundong ito, kamao lang ang nagwawagi. Kahit anong kalaban ay bagsak sa isang suntok. Maganda ang sinasabi. Sayang, hindi sapat ang tigas ng kamao mo. Ano bang binabalak mo? Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo?
Hindi ito posible. Mag-ingat ka sa mga panganib. Mabuti pa dalhin mo ito. Makakatulong ito sa kaligtasan mo. Oy kuya, 5h30 flight KO. Puntahan mo ako sa airport. Kiki. Kiki, tungkol sa ate mo. Kuya, mag-board na ako. Huwag kang malata. Ay, Kuya, pupunta ako sa bar. Tulungan mo ako, huwag ipahalata kay Ed. Kiki, sa totalang, AKO dong ate mo. Kiki. Sa totalang, AKO on. Ay nako, huwag mo akong tanggihan. Kakalabas ko lang sa abroad, unang araw na balik ko. Kung di mo ako tutulungan, mawawala ang freedom ko dahil sa misis mo. Sige na. Tuchalungan kita, itaga. Pero bago magalasons. Bumalik sa bahay ng tao. Bayaw, ako ang taya ngayong gabi. Uy, Kiki. Fifi, Tingting. Matagal na tayong di nagkita, Mama. Zeno Ito? Ito ang bayaw ko, si Yifan. Kamusta kayo? Akala ko maghahanap ka ng rich kid, pero bayaw mo ang dala mo. Ayos lang, walang problema sa bayaw. Pero tinawagan ko si John. Hoy Yun dito. June. Kiki, ipakilala kita. Ziazi Junior. Director ng negosyo ng Tianbao Group. Magandang araw, John. Ikaw ang naging manugang ng pamilya Tang. Ikaw ang naging manugang ng pamilya Tang. Para kay Kiki na lang. Futur sa Zhonghai, banggitin ang pangalan ko kung may problema. Ang galing Montag, Kuya Yun, ikaf naman. Salamat sa pabor, Kuya John. Pero, hindi kailangan. Ano, hindi kailangan? Parang ang galing mo naman magsalita. Kung hindi ka bilas ni Kiki, wala kang pagkakataong uminom kasama ko. Kapag si John ang nag-alaga sa'yo, suwerte mo yan. Hindi mo kailangan ng kung ano paman. Mabait talaga si John. Kung iba yan, matagal nang nagkasampalan. Anong ginagawa nyo? Pumunta ba ang bayaw ko dito para kumain o gumastos? Kaya bang magbigay ng maraming pangungutya? Huwag natin pag-usapan ito. Inom tayo. John, huwag mong sayangin ang oras sa mga hindi karapat-dapat. 4 tayong mag-inuman. Tara, Kiki, isa pang baso. Pa sa isa pang baso, Kiki. John, hindi ka na kaya. Marami na akong nainom. Di ko na talaga kaya. Vala pe ayan. Kiki. Lahat ng mga kaibigan ko nakatingin. Kung hindi mo ko bibigyan ng halaga, parang nahihirapan ako. Oon ga Kiki, isang baso pa. Ako na bahala sa inumin na to. Kumikita ng milyon kada taon, nag-usap uko, ano ka be naman, hindi ka karapat dapat makipag-inuman sa, Huwag namang ganito, June. Ako na ang ginong. walang kinalaman si Kiki dito. Sabihin ko sa'yo, bata, nakaupo dito ngayon, dahil kay Kiki, kung di dahil kay Kiki, hindi mo ako makakainuman. Gets mo? Akala mo kang sino ka na. Ha? Sino nagbato ng prutas? Sino naglakas loob sa akin? Walang takot mamatay ha? Sino naglakas loob sa akin? Ayaw mo nang mabuhay, Wala akong pakialam kung sino. bibigyan ng 10 segundo para lumabas. Hahanapin kita. Lalago kita. Paano ko ba nagawa? Zeno ka? Hindi ka o kayo nasakta. Totoo, hindi ako nasaktan. Ito na fruit. Pero masyado kayong maingay. Nakakabingi na kayo. Nandito tayo sa bar, gusto kong gawin ang gusto ko. Walang pakialam sa'yo. Huwag kang manlamang. Gabi, pagbibintangan kita. Lalaban ka ba, tol? Hong Yun, Direktor NG Tianbao Group. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Respeto? Sino ka ba? Humingi ng respeto, ako si Huang Xiaohu. Ikaf si Wang She, anak ni Pangulo Huang. Hindi ko akalain na ganitong klaseng tao ka. Alam mo din pala ang tungkol sa akin. Ngunit huli na. Ayoko sa mga taong mas mayabang pa sa akin. Si Huang Xiao, ang tatay ko ay si Hong Fu. Naging Vice-Presidente NG Chamber of Commerce. Si Huang Xiao, ang tatay ko ay si Hong Fu. Najing Vice-Présidente, Chamber of Commerce. Ayaw mo magkaproblema ang katay, huwag mo banggitin. Hindi ka naniniwala? Subukan mo. Tingnan mo kung siya ay mangangahas na dumating pa at tulungan ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang mga lalaki ay umalis. Lahat ng babae ay manatili pa samahan ako. Okay na okay. Parang lasing pierogize. Gusto kao yan. May mga espesyal pa pala. Lumayo kasakin. Ganda. Itong mga lalaki sa paligid mo, puro walang kwenta. Sumama ka sa akin, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lalaki.
Iligtas mo ako, bayaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Galawin ang hindi ko kilala. Wala akong pakialam. Galawin ang tao ko. Ano isulat ang salitang patay? Saktan mo si Wang Xiao. Ikaw ang unang gumawa nito sa Zhonghai. Hindi mo ba kaya banggitin ang pangalan mo? Siya ay si Yifan. Isang asawa ng anak. Si Wang She ito si Yifan. Isa siyang nakikitirang manugang. Valoma zidong koneksyon kasama niya hipag, nandito para makikain. Yifan, alam ba kung sino Ito si Wang Xiao. anak siya ni Pangulong Huang. Kung ayaw mong Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Huang Xiao para hindi madamay ang mga nakikitirang manugang. Ako ang pinakamalupis sa Zhonghai. Naapasag ng walang lamang bayag, bata. Alam mo ba kung anong gulo ang pinasok mo? Sige nga, sabihin mo ano ang gulo ngayon? Bata. Mukhang hindi mo alam ang kahulugan ng kamatayan. Boss Huang. Hindi namin kilala, si Tang Kiki ang nagdala sa kanya. Wala kaming kinalaman dito. Nga, hindi kami kilala siya. Wala kaming kinalaman sa asawa ni Tang Kiki. Bakit nyo ginagawa ito? Gali si Huang Xiao, gusto niyang mamatay. Ayaw naming mamatay. Oo nga Kiki, tapusin Montag ang connection niyo. Huwag kang Iwasan mo siya. Palaliyan kita. Kung hindi, lulubog kayo sa ilog. Hindi iwan ang asawa ng ate ko. Ang magandang hipag ay sasama sa bayaw na maghira. Sige, susuportahan ko kayo. Ang tatay mo itahimik lang. Yabang mo, di ka natatakot mapahamak ang tatay mo. Malapit ka nang mamatay, pero ang yabang mo pa rin. Linisin ang lugar. INRC, Kuya Huang, gagawin sa mga Dalhin silang lahat pababa. Bantayan nyo sila hanggang matapos itong bata. bilisan mo kung ayaw mong mamatay, bayaw. Kiki, huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita mamaya. Val Angia. Pinahamak Mo Kami. Baka wala ka ng pagkakataon. Alizin kita. Benso. Mas mabuting magmakaawa ka na lang, lumuhod ka. Malemo, papatawaran kaniwang. Sa diksyonaryo ko, walang salitang lumuhod. Wag kang matako, bata. Wag tumaka. Basag ang daang bote ng alak, hindi alintana buhay o patay. Papalaya kita. Pero kung magtangkang kang tumakas, bababasagin ko ang bote ng alak sa bar. May problema ba? Ang galing ni Huang Xiao, ang talino. Paano napunta sa iyo ang singsing ni Tianhu? Ikaw. Sino ka? Sana ay kayo. Ang tatay mo ay ako ang nagligtas. Sabi mo, sana ay kayo. Ika nga si doktor. Ang tatay mo ay ako ang nagligtas. Sabi mo, sana ay Ika nga si Doktor. AKOSI. Pasensya na Dr. Yi, hindi ko alam ikaw yon. Parang hindi ka sa ngayon. Sa tingin mo ba? Nakikinabang ako kay tatay mo. Kaya nakalusot dito. Duckleaf, tama na. Ha? Paano mangyayari yan? Bullion MOSI. Babasagin ko ang bot ng alak. Reklamo. Vuvala. Patayin mo akong lahat. Babasagin kita ng bote ng alak. Reklamo. Wala. Mabuti wala kayong reklamo. Tapos na ito. Sandin atteint si Dr. Y. Osai, tapos na. Palayain mo si Tang Kiki at sila. Naintindihan. Kiki. Huwag na maghintay. Malamang patay na si Yifan ni Huang Xiao. Kiki. Huwag na tayong Malamang patay si Yifan ni Huang She. Alice na tayo. Baka manap tayo. huli na ang lahat. Bayaw. Bayaw. Ayoka. Meron suga. Ayos lang, wala silang sinaktan. Swerte mo bata. Di pa tapos siyang master. Tinawag na pauwi ng tatay niya. Alam ng tatay, anabangga ako. Kaya pinabalik siya para pausahan. Yifan, ikaw ang walang pera at walang hiya. Lakas loop kang kumausap kay President. Mag-ingat ka, baka marinig ka ng 3,000, disipulo ng Huwag magalit, Brother John, mga hambog at pulubi. Wala namang kwenta makipagtalo sa kanya. Isa lang siyang hangal. Maglabas ng patakaran ang Zhonghai. Kita mas mababa sa 100,000, lumayas. Tumaimik. Kung patuloy niyong pagsalita ng masama tungkol sa bayaw ko, magagalit ako. Wow, ang ganda ng Audi. Top Model BA Ito o Bulletproof na version. Abot ng higit 1 milyon ito. Ano ba ang bulletproof kumpa? Tingnan plaka, 6. Tingnan mo ang plaka, 8. Noong nakaraang taon, 6 higit 6 milyon. 6 na 8. Tingin mo sulit ito? Ang yaman talaga. Ang yaman talaga. Ang plaka at kotse na ito ay mga 20 milyon siguro. Kiki, gabi na. Ihatid na kita. Kahit di kasing ganda ng Audi, 2 milyon din itong Benz. O, sabay na tayo. Huwag na, may kotse rin ako. Ihahatid kayo, May kots ka rin. Anong kotse? Yung pang-bisikletang pwedeng ay share? Mahal ng kotse mo, abot ng 20 milyon. Nung sumakay tayo kanina, nagulat sila. Saan mo nakuha yung kotse mo? kung sasabihin ko, may kaibigan akong sinapian ng masamang spirit. Neos kayo yan, para magpasalamat sa akin.
Binigyan niya ako ng coach. Bilang 3 taon, nagiging master ka na pala, ang galing mo. Naniniwala sa sinabi ko dahil hindi mo naisip na nagkukuwento lang ako. Bakit naisip na ganun nga? Nakaya ko naman maging maganda mula sa pangit. Magiging mas mahusay ka rin, normal yan. Kung ang 8 mo ito, sigurado akong hindi siya maniniwala. Bakit ka tumigil dito at hindi pumasok? Kiki, sasabihin ko ang totoo. Kami ng 8 mo ay hiwalay na kami. Kaya. Dito kita naihati. Ano? Bawal kang umalis, bayaw. Kiki, tapos na ako sa pamilya Tam. Ako'y mananatili dito para matapos pangako ko. Bawal kang umalis. Kiki, nitong mga taon, ilang araw lang tayong magkasama. Madalas kitang makita ngayon. Bakit mo ginagawa lahat para pigilan ako? Noong nakaang Chinese New Year, noong gabi sumakit appendix ko, ikaw lang mag-isa nagdala sa akin sa ospital. Nahamdaman kong ikaw na ang magiging bayaw ko. Kung gusto mong umalis, sama ako sa Ipsilono. Tara na. Magandang umaga, bayaw. Balak ba ni Kiki na manatili dito? Bayaw. Kailan ka babalik sa pamilya Tang? Sasama ako sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Mga kaibigan, ngayon, narito na ang 5 pamilya sa Cloud Peak Club. Tiyak alam nyo na ang dahilan. Diresuhin ka una kayo, simula noong nangyaring trahedya. May bakanteng diyosa ng kayamanan sa 3 ngayon. Kami sa Cloud Peak Club, 5 taon nang walang presidente. Mayroon bang nais ipanukala ang sinuman dito? Mayroon ako ditong listahan ng kayamanan ng bawat pamilya sa Zhonghai. Maaari ninyong tingnan. Zhao, Kian, Son, Li, halos magkapareho ang halaga ng mga pamilya. Sino ang nais nating gawing bagong tagapamahala? Mahirap magdesisyon. Sa totoo lang, higit pa sa basta't hindi gaya ng pamilyang Wang, Sakim at Tuso at walang utang na loob. Dahil mahirap magdesisyon, mas mabuting ipagpaliban na muna. May gusto bang pumalit sa upuan ng presidente dito? Lahat kayo. Matagal na tayong di nagkikita. Narito ako ngayon para sabihin sa inyo, ang posisyon ng Pangulo ay para sa akin lamang. Wang Xiaochu. Nagpadala ka NGM gataw, naglalakas loob ka pang lumitaw sa harap namin. Ang pamilya Wang ay isang pamilya ng tradisyon mula sa gitnang dagat sa loob ng 1000 taon. Kayo. Na Kaiza. Nagsabuatan ang Lobo Soro para palayasin ako sa sariling lupa. Baliktarin ang tama sa mali. Walang iya, Wang Qiaoshu. Nakakatuwa lang, ha. Ayo tiyak hindi makapanaginip na, ngayon ang angkan ni Wang ay isa sa 4 na dakilang pamilya sa Dragon City. Habang kayo, mga langgam sa Yunhai ay nagtitipon para maghalal ng bagong pinuno ng Cloud Summit. Mga unggoy na umaambisyong maging tao, nakakatawa. Wang Qiaohu, balief ka. Hinahamon mo ang 5 dakilang pamilya. Gusto mo bang mangyari ulit? Nakakatawang yang Yaodong, pakinggan mo to, handa akong mag-isa laban sa 5. Gusto kong durugin kayo. Durugin lahat. Wang Xiaochu, gusto mong gawin? Ano igagawin? Siyempre ayon sa lumang patakaran ng Cloud Summit. Maghanda ng paliksahang buhay at Paliksahang buhay at kamatayan? Bakit ka nagulat? Ganito nyo pinalayas ang pamilya Wang? Ngayong gabi. Babalik ko ang lahat ng sa akin. Wang Xiaochu, sigurado ka na ba? Talaga bang nais mong labanan ang 5? Ito ang 4 na dalubhasa na inanyayahan ko. Bibigyan ko kayo ng oras. Maghanap kayo ng sinumang makakapigil sa kanya. Kung may makagawa niyan, ang pamilya Wang ay hindi na babalik sa Zhonghai. Ngunit kung hindi, ang posisyon ng Pangulo mapupunta sa akin. At kayo 5 magpaalipin sa akin habang buhay. Naki-inte sa Taiping Arena. Tayo na. Nakimpirma na, Sir Wang. Napatay ang ahas at itim na ahas ni Ifan. Ang taong ito, magdudulot ng malaking Ifan. Kaya niyang patayin ang itim na ahas at puting ahas, medyo banta. Ano ang kanyang pinagmulan? manugang ng pamilya Tang. Kailan nagkaroon ang Zhonghai ng isang pamilya Tang? Pamilya Tang, ordinaryong pamilya sa Zhonghai. Asawa ni Yifan, Tang, Nagmamanage lang ng isang maliit na kumpanya na wala pang 1 bilyon. si Y Fanamon ay Izalang. Hangal na may lakas. Tila swerte siya sa kababaihan. Dalhin mo siya rito. Pagkatapos kong manalo, gagamiting maigi. Huwag mag-alala, Wang. Sina Black Snake at White Snake ay namatay sa kanyang kamay. Pongaku Kao, papatayan ka aussi. Sa loob ng kalahating oras, gusto kong makita ang ulo ni Ifan. Nagpadala ako ng 2 eksperto mula sa ranggo ng langit, hindi siya makakabalik. Magaling. Kapag nakapasok ako sa Zhonghai, ikaw ang magiging matanda sa grupo. Salama, Yung Master Wang. Kapag nakapasok ako sa Zhonghai, ikaw ang magiging matanda sa grupo. Salama, Yung Master Wang.
Gusto ng Longshi Media na i-promote ang produkto natin. Sige, papunta na ako. Jiang A 000. Anong ginagawa mo, Keo? Bossing Dragon Snake Media Group. Green Snake. Hindi ba makipag-usap tayo tungkol sa Anong ginagawa mo? Magandang tanong. Hindi kita bibigyan ng sagot. Kung may tanong, tanungin mo ang asawa mo. Ano ba talagang gusto mo? May tao na interesado sa'yo, pero ikaw ang unang kagandahan ng gitnang dagat. Nakakaawa talaga, maaga pa naman ngayon. Bakit hindi tayo maglaro ng kaunti ayoko-ayoko? Ayoko. Ang galing ng masahe ng bayaw ko. You and KO bake it, parang di mapakali ang puso KO. Dr. Ye, hindi ang May kakaibang naranasan. Nagpadala ng babala si Jianxiong. Na-aksidente si Miss Ruochi. Nawavala. Anong sinasabi mo? Malamang dinukot siya. natuklasan sa huling komunikasyon na binanggit ang Kumpanya iyon ni Wang Qiaoqiu. Naiintindihan KO. Dr. Ye. Dragon Snake Media SA, Ay isang kumpanya ng Pero sa Totu. organisasyong lihim nag-aalag. Pinuno sa likod ay tinatawag na Green Snake. Siya ang kapatid ni Black Snake at White Snake pero mas mahigpit ang kapangyarihan niya. Mahirap sukatin ang kalaliman. Anumang black o green snake na lumaban sa tao ko. Sa gabing ito, magiging Dr. Ye, alam kong ikaw ay magaling. Pero huwag kang labanan ang organisasyon ng mga mamamatay tao. Ipinadala ko si Swordbeard doon. hindi na kailangan. Sarili kong asawa. Ako na bahala sa sarili ko. Pribadong lupa walang trespassing. Pribadong lupa walang trespassing. Huling babala. Umalis ka agad o babarilin kayo. Wala kayong kakayahan. Naghahanap ng panganib. Aray. Aray. Naizanabi SI Green. Mawa ka. Ginagawa lang namin ito para sa pera. Nazan SI Chi. Lumabas ka. Bata, mali ang pinuntahan mo. Ito ang magiging libingan mo. Kaunti na lang ang sasabihin. Halabasin SI Ching Shi. Tandaan Montag. ZBA Montag. Ang pumunta para pumatay. Pamo. Inuno ng tatlong demonyo ng hindi basta-bastang tao. Pero harangin ako, mamamatay ka pa rin. Yabang. Amitabha, ako si Huiming, tagapaghugas ng lupa sa Shaolin Temple. Ngayon ay para kay Miss Green Snake. Magbubukas ako ng walang hap at tapusin kita, baliw na mamamatay tao. Talaga bang iniisip mo na ang kalasag na ginto ko ay walang kwenta? Ha ha ha. Hindi mo ako naiintindihan. Sabi ko, palabasin ang birding ahas. Walang kinalaman, wag magpakamatay. Ang daming malalakas mula sa itaas. Hindi kayang pigilan ni isa sa inyo. Asawa ko, nasaan siya? Siya? Patay na siya. Gustong mamatay. Ange Laka. Pero Gano Kaman Kalaka, ano Ange Silbi? Yung asawa mong tila bulaklak sa ganda. Nilalaro ko na siya hanggat siya ay hindi na gumalaw. Asawa mo tila bulaklak sa ganda. Nilalaro ko na siya hanggat siya ay hindi na gumalaw. Asawa ko, nasaan? Hindi mo makukuha kahit isang salita mula sa akin. Maghihiganti si Wang Xiao pa sa akin. Ruashiwe, AO's calling BA? Multa. Paano namatay mga taong ito? Narinig ko sa kanila na sila ay ekspertong may pinakamataas na ranggo. Inatay ko silang lahat, para iligas ka. Tigilan mo na ang pagsasalita. Alam MOBA, mga kondisyon para makapasok sa Zonghaiwu. Tanging si Alliance Leader Huang ang napili para sa kailangan mo magkaroon. Noon una ako sa gitna ng dagat. Baka pwede. Nasa iyo kung maniniwala ka. Ibigay mo sa akin, lalakad ako mag-isa. Pabayaan mo ako. Baka sila ang nakikita ang kawalan ng katarungan, humihila ng tabak, nilipol ang mga tao, umalis. Sakto kang dumating at nakita mo ako. Ganyan ba talaga yan? Ganyan ba talaga yan? Ruashwe, hindi mo ba ako pwedeng paniwalain minsan la? Sige, naiintindihan kayo. Yishao, Songzong, may nangyari sa kanila. Kimanta sa Sige, pupunta AKO agad. May madali pa akong gagawin dito. Magbatingin ka sa ospital.
Hindi mo problema yan. Maina. Napakaina. Ito ay, Ikaw. paano? Wala bang matibay sa Zhonghai? May dalawa pang maestro ako na hindi pa lumalaban. Hayaan mo ako ang. Zumubok. Maestro Wang, matanda ka na. Pagpilitan mong lumaban, baka. Itoe. Billion Rejuvenation, Pilnilaolu. Ito ay ang aking pang pinakahuling pangligtas ng buhay. Mukhang sa ngayon. Kailangan ko na lang talagang magsugal. Tapo na ba? Mga taga Zhonghai, puro antala. Tapos na ba? Mga taga Zhonghai, puro antala. Matanda na ako, hindi na nasa tuktok. Kaya patayin ang payaso. Wala pang problema. Sana tagumpay lagi ang Huang Pangulo. Pangulo NG Highway. Pinapayuhan kita na sumuko ka na. Ibigay ang posisyon sa akin. Itigil ang satsat, mamamatay ka na. Isa lang ang natalo mong master ko. Ngayon ang pagdiriwang, ang paggunita. Hindi ba't masyadong maaga? Kung ganun, pasabihin mo sa kanilang dalawa na magkasama. Labis na kasiyahan at yabang. Sige. Ang leader na si Huang ay hindi pa kumukupas. Si Huang lumaban ng 3, ikaw Wang? Ono masasabi mo? Natalo ka na Wang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na ang Qinghai ay hindi pwedeng bastusin. Natalo ka na Wang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aral na ang Qinghai ay hindi pwedeng bastusin. Paano ka umalis dito noon? Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ka palayasin dito. Ang Daya Mo Wang. Talo na ang 4 na pinakamagagaling. Dapat ka nang umalis sa Zhonghai, matandang madaya. Ikaw ang unang gumamit ng gamot, hindi mo ba'y kinahihiya? Maliban kung matalo ako. Kung hindi, tatapusin ng angkan ni Wang ang Zhonghai. Presidente ba? Mananalo si Pangulong Huang. Mahirap. Hindi ko alam kung saan nagmula ang kakayahan ng Wang Qiaoqiu. Katumbas ng pinakamataas na antas na kahit sa magandang panahon ni Pangulong Huang, hindi siya magiging kalaban. Tama na ang satsat, hamanda ka. Paano nangyari? 5 taon lang, paano ka naging ganito kalakas, Wang Qiaoqiu? Dahil sa inyo. Sa loob ng 5 taon, hindi ako nagpauwi upo para lamang maghiganti. Lamang maghiganti. Parang si Yifan lang ang makakatalo sa kanya. Hindi siya makakaating. Ano ang sinabi mo? Wang Qiaoqiu, ginawa mo kay Yifan? Malamang bangkay na si Yifan at ang asawa niya. Nakatali na siya. Ihatid sa villa ko, hinihintay akong mag-enjoy. At kayong dalawa rin, mas mabuting sumuko ka na lang masunurin. Manumpa ka magiging alipin ko, at magagaranti ako sa iyo lugar kasama na matatanda ng Zhonghai. Tangkilikin ang kayaman. Kung hindi, matutuwa ka rin kay Yifan. Punta ka sa impyerno. Nagsisinungaling ka. Hindi mo mapapatay ang kapatid ko, tama? Nasaan siya? Malapit na kayong magkaproblema. Nasaan siya? Pakita mo siya. Nabalitaan kung hinahanap mo ako. Hinahanap mo ako. Kapatid, Yifan. Alam darating ka. Ikaw Yifan. Magaling. At least, di na boring ang trip sa Zhonghai. Hindi na masyadong boring. Ako ang magiging kalaban mo. Paksen. Ito ay kapangyarihan ng mga Diyos. Ikaw ay isang kultibador. Ikaw si Wang Qiaoqiu. Ang tapang mo, lakas ng loob mong galawin si Tang Ruochie. Saish, sabihin mo paano. Ha. Ang galing ng isang tagapagligtas. Pero sa huli, isa ka pa rin lamang taong laman. Kaya mo labanan ang mga espada, pero kaya mo ba ang bomba? Wang Qiaoqiu, nababatigil na. Kahit mamatay ako, makatanggal ng mahiwagang tagapagbuhay. Sulit na. Dr. Yi.
Ang iyong kapangyarihan ay humanga kami. Sa Zhonghai, salamat sa iyong tulong, Dr. Ye. Dapat sundan ng Zhonghai si Dr. Ye. Wallan Pagalanlangan sa Yongnuto. Nagkaisa na gawing Dr. Yi ang presidente ng Yunding Society. Namumuno sa Zhonghai. Yifan, mula ngayon susunod na ako sa'yo. Simula ngayon, ikaw na ang aking hari. May problema. Hindi mo ipapaliwanag ang bagay-bagay sa akin. Ipalawanag. Ipalawanag ano. Walang dapat ipaliwanag dito. Pag-usapan, Sinabi ko, hindi ka maniniwala. ikaw ang magsak. Ete, huwag mong sigawan si kuya. Tumahimik ka. Hindi pa kita pinapagalitan sa pagtakas mo noon. Oh. Sige. Iba't gusto mo mapaliwanag. Dalubhasa ako sa pagkiloitis, henyo sa martial arts. Ang kakayahan kong medical ay iniligtas si Song Hongyan sa kapahamakan. Isang tao, tinalo ang samahan ng 4 na karagatan. Ginawan ko ng paraan, bumalik si Han Nanhua. Iniligtas si Huang Fihu. Ginamit ko pagkiloitis para mapanatili ang buhay. Tinalo si Wang Qiaochu sa labanan ng kamatayan. Nailigtas ang Yunding Society. Karamihan sa makapangyarihan sa Zhonghai ay may utang na loob sa akin. Pinapahalagahan ang aking medisina at martial arts at nakikipagkaibigan. Kaya, binigyan ako ni Yang Yaodong ng Audi niyang may kaya. Binigyan ako ni Han Nanhua ng pagmamahal, kaya, ng lungsod. Ibinigay sa akin ni Huang Fihu ang singsing na hinlalaki na makalangit na tigre. Magagawa ko na anumang gusto ko sa rehiyon ng Tsina sa iba. Pera o connection, makukuha ko lahat. At iyang tang sa Cloud Peak Society. Kontento ka na ba sa paliwanag? Tama na, Ayan, ipaliwanag mo sa akin na maayos. Hindi ko sinasabing magsalita ka na walang katuturan, pero kung seseryosohin mo, hindi ko alam paano ka nakapasok dahil sa panlilin lang ni Song Hongyan. Yi Fan, gumising ka, walang libreng pananghalian. Lalo na si Song Jiong. Nakikinabang ka sa kanila gamit ang resources nila sa mga makapangyarihan. Hindi mo kailangan magbayad. Tingnan mo na. Sinabi ko, ayaw mo maniwala, gusto mo magpaliwanag. Gusto ko magpaliwanag ka sa akin. Hindi pa mag-imbento ng... Wala ka ring gana magpaliwanag. Sige, umalis ka na. Hindi na kita pipilit. Todo 2 PAO. Malalaman pagkatapos ng payesta sa Cloud Palace. Kiki, Alagon Mo. Sa Oh. mo. Ate, huwag ka nang magali. Ma. Ete, hindi ka paganap na magaling, bakit mo pinipilit? Nga naman anak, naniwala ka sa sinasabi ng babaeng si Yifan. Akala mo ba mapapasali niya tayo sa Yunding Club? Hindi ba kalokohan yon? Ma, pumasak muna tayo. Nasaan si Bayaw? Nasaan na si Bayaw? Nandito tayo sa Cloud Palace. Pinaka-social na handaan sa Zhonghai. Hindi kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok. Kayo sa pamilya Tang, nakapasok lang dahil sa pamilya namin, ang Zhao. Si Yifan na hampas lupa. Hindi bagay dito at nasa labas lang. Sige tama na, huwag ka na magsalita. Mga panauhin. Ngayon, ang ating presidente ng Cloud Peak Club ang mag-anunsyo. Ang ika-6 na mayembro ng Cloud Peak Club, ang ikatlong God of Wealth ng Zhonghai. Ano? May presidente pala ang Cloud Peak Club. Paano ito possible? Tong isang pinto. Dalawang tigre. 3 Diyos ng kayamanan, sa unang tingin. Mukha silang nagkakaisa, pero sa loob-loob nila ay mayabang sila. Ponte sila. Pero hindi sila kalanman tumingin sa isa pang tao, ito rin ang Cloud Summit. Simula nang itinatag hanggang ngayon, walang tunay na presidente. Mahirap isipin kung sino ito, na maaring kilalanin ng 6 na sa parehong paraan. Sino ba talaga ang magiging presidente ng Cloud Summit? Sa halip na presidente ng Cloud Summit, inisip ang iba pang tawag. Mas bagay para sa pwesto na iyon una sa rehiyon ng Zhonghai. Halos lahat ng makapangyarihan sa Zhonghai ay may utang na loob. Ginagalang ako sa pagkakaibigan sa medisina at martial arts kahit pamilya Tang ay makasali sa Cloud Summit. Hindi pwede. Baka nag-isip lang ako ng sobra. Ngayon, tinatawagan natin ang ating presidente ng Genting Society. Narito ako para tuparin ang aking pangako.